Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Ani-chan Tagalog Anime Recap. Si Dasir ay isang batang parang laging kulang sa pansin at medyo may kamalasan sa buhay. Nakatira siya sa ampunan dahil ang kanyang mga magulang ay mahiwagang naglaho. Pero isang araw, si Bridget, isang magic teacher sa Hiban Academy, ay bumisita sa ampunan. Ginamit ni Dasir ang pagkakataong ito para mahiyaing magtanong kung paano siya tuturuan ng magic, dahil iniisip niya na magagawa niyang mahiwagang papuntahin ang kanyang mga magulang gaya ng sa Now You See Me. Napangiti na lang si Bridget sa kakaibang trip ng bata at pumayag na turuan siya. Ipinakita ni Bridget kung paano ang fire spell, pero dahil sa sobrang slow ni Dasir, kahit yata lighter ay di niya kayang tapatan. Napagpasyahan niyang lumapit at gabayan ang kanyang mga kamay. Sa tulong niya, nagawang mag-cast ni Dasir ng spell. Pareho silang ngumiti sa isa't isa at inisip ni Dasir na mayroon na siyang aura. Pero makalipas ang maraming taon, si Dasir ay ganap ng matanda at dadalo na sa opening ceremony sa Hiban Academy. Tumayo si Bridget para salubungin ang mga bagong estudyante. Nagulat si Dasir nang makita siya. Dalawang babae ang nag-compliment sa kagandahan ni Bridget at ngumiti siya, na pinaalalahanan sila na kapag nagpatuloy sila sa pagsasalita, ipapadala niya sila sa Brazil. Inanunsyo niya na hindi lahat ay makaka-enroll at kailangan nilang kumuha ng test kung saan 600 lamang ang papasa. Ipinaliwanag niya na may mga portal na tinatawag na Rage Shadow Worlds. Ang mga portal na ito ang nagkonekta sa mundo sa isa pang parallel world na puno ng mapanganib na phenomenon, at kung hindi nila ito malilinis, magtatapos ang mundo. Nagulat ang mga estudyante, pero ipinaliwanag ni Bridget na ang test ay kinabibilangan ng paglilinis ng isang Rage Shadow World dungeon, na inulit ni Dasir ng sabay dahil sa gulat. Nag-alala ang mga estudyante, pero tiniyak ni Bridget sa kanila na ang Shadow World ay artificial lamang at ang kanilang mga senior ang tutulong sa kanila na maghanda. Sinalubong niya sila sa entrance ceremony ng taong 3613 at umalis. Naglakad palayo si Dasir na nakaramdam ng kawalan ng pag-asa, dahil hindi niya alam kung nasaan ang banyo at nailabas lang niya ang pinakamapanirang Zilent farts sa lahat ng panahon. Nagpasya si Dasir na ipunin ang kanyang iniisip sa labas nang lapitan siya ng isang babae. Hinahanap siya nito dahil wala siya sa meeting spot. Humingi ng paumanhin si Dasir at ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Loria, isang second-year student sa academy at ang kanyang mentor para sa test. Sinabi niya na ayos lang nakausapin siya ng casual at walang mga banyo sa academy. Si Dasir, sa hindi malamang dahilan, ay kilala kung sino siya, isang henyong mage na bihasa sa fire magic at ranked first sa academy. Tinanong ni Loria kung bakit siya nakatitig sa kanya, pero sumagot siya na kinakabahan lang siya, habang sa katotohanan, ang pinaka-unholy na Mexican taco na kinain niya kagabi ay sumisilip na sa kanyang nether windows. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala sa test dahil isa lamang itong artificial shadow world para makita kung kaya nilang lumaban. Sinuri niya ang kanyang pad at nagulat nang malaman na si Dasir ay broke, lactose intolerant, at ulila. Tumiti si Dasir, na nagsasabing hindi dapat iyon mahalaga sa kanyang enrollment. Sumang-ayon si Loria pero nag-alala na mailalagay siya sa beta class anuman ang kanyang score dahil hindi siya isang Sigma male. Batid ni Dasir ang diskriminasyon sa academy na naglalagay sa mga noble sa alpha class at ang mga broke na gaya niya sa beta, habang ang iba pa sa ating mga viewers ay nasa Sigma class. Dinala siya ni Loria sa isang hall at hinikayat siyang ipasa ang test. Ginamit niya ang kanyang ID card para buksan ang pinto at sumama si Dasir sa grupo ng mga naghihintay na estudyante. Tumingin siya sa paligid hanggang sa may isang babae sa likuran niya ang nagtanong kung ano ang hinahanap niya. Paglingon niya, nagulat siyang makita ang nakatatandang kapatid ng Nico ni girl mula sa Love Live. Tinawag ni Dasir ang pangalan nito, pero nagtanong ang babae kung paano niya ito nalaman. Tumiti siya, na sinabing nakita niya ito sa Instagram comments. Sinabi ng babae na nangangahulugan itong nasa parehong testing group sila at hinilingan siya ng swerte bago umalis. Makalipas ang ilang minuto, binigyan ni Loria si Dasir ng briefing tungkol sa test, na sinasabing nasa Group D siya at ang test ay isang karera sa Erenie Plains sa beginner level ng Shadow World. Tiniyak niya sa kanya na ang test ay magiging parang Sword Art Online, na nagpapaliwanag na kung makakatanggap sila ng anumang fatal damage, mamamatay sila sa totoong buhay,
pero ito ay totally safe at madali at siguradong hindi sila masasaktan o ano paman. Bago pa man makapagtanong si Desir kung ano ang ibig sabihin niya sa damage, isang senior, si Alheim, ang sumingit na nagsasabing ang PvP ay naka-on at hindi na siya makapaghintay na, igangkin, ang mga noob sa tutorial area. May mayabang na tawa, idinagdag ni Alheim na imposible para sa mga estudyante na maipasa ang test. Sinabi ni Loria na kasinungalingan iyon at hindi nila malalaman maliban kung susubukan nila. Ipinakilala ni Alheim ang kanyang mentor, si Azest, isang Magic Knight. Kinilala siya ni Desir bilang kanyang future Asuna, pero tumalikod ito, na hindi na nakapagtataka dahil hindi siya nakikipag-usap sa mga mahihirap. Nagalit si Loria kay Alheim na tinawanan lang siya. Ipinagtanggol niya ang sarili na sinasabing ang pagkakaroon ng Magic Knight na mentor ay hindi patunay ng kanyang husay. Inangkin ni Alheim na patunay ito ng kanyang personal na virtue at umalis kasama si Azest. Sinabi niya kay Loria na ang pagkakaroon ng broke-ass na mentor ay bagay sa kanyang level, na nagpagalit kay Loria. Sinabi ni Loria kay Desir na bagamat dihado siya dahil sa Magic Knight, mayroon naman siyang plot armor. Tumiti si Desir, na nagpapasalamat sa kanyang suporta. Isang anunsyo ang ginawa na ang test ng Group D ay magsisimula na. Ang mga kalahok, mangyaring pumunta na sa gate. Narating ni Desir ang gate kasama sina Azest, Romantica, at tatlong walang pangalang bozos na malamang na mamamatay sa unang area. Tiningnan niya si Romantica at ngumiti bago nag-focus sa harap habang bumubukas ang gate. Naglakad silang lahat papasok, na nag-transport sa kanila sa isang bukas na field. Sinabi ng announcer na ang kanilang layunin ay nasa unahan, na minarkahan ng isang nagniningning na liwanag. Sinabi niya sa kanila na 3 lang ang papasa sa test at maaari silang gumamit ng mga magic attack, interference, at iba pang pamamaraan. Kung sino man ang makatanggap ng fatal damage, sila ay madi-diskwalipika. Inutusan niya silang magtipon sa starting line, na ginawa naman nila. Tiningnan ni Desir si Azest ng may side eye, alam na madali itong makakapasa sa test. Nagulat si Azest sa kanya sa pagtawag sa pangalan nito. Nang tanungin niya kung paano nito nalaman, sinabi niya na sinuri niya ang roster bago ang test. Ni-roast siya ni Azest sa pagsasabing wala siyang swag, mayroon siyang negative breeze, mayroon siyang zero aura, at hindi siya makakaligtas sa winter. Inamin ni Desir na tama ito at sinabi ni Azest na alam niyang inoobserbahan siya nito, pero tiniyak na wala siyang interes na atakihin ang mga mahihina na gaya niya. Tumiti si Desir at nagpasalamat sa kanyang pag-aalala. Nagsimula ang karera sa kapatagan. Mabilis na humarurot si Azest na iniwan ng iba. Sumunod ang ibang kalahok, pero hindi ganoon kabilis, habang sina Desir at Romantica ang huling nagsimulang tumakbo. Naapakan ni Romantica ang idiot na ito na may sombrero habang tumatakbo at humingi ng paumanhin, na nag-gush kung gaano ito ka-adorable tingnan. Tumiti si Desir, na sinasabing gusto niya ang mga ganoong bagay. Inakusahan siya ni Romantica na sinusubukang reason siya sa halip na subukang manalo sa karera. Sumang-ayon si Desir na mag-focus sa karera pero sinabing sa bilis nila ay madi-diskwalipika sila. Sinabi niya sa kanya na huwag silang pagsamahin o umastang masyadong malapit. Tumiti si Desir at humingi ng paumanhin, pero nagalit si Romantica, sinabihan siyang tumigil sa pagngiti o tatawagan niya si Dr. Disrespect para sa kanya. Sinabi ni Desir na hindi niya mapigilan dahil cute siya. Biglang nakakita si Desir ng liwanag sa mga puno at itinulak si Romantica palayo habang may dumaang fireball sa pagitan nila. Isang kalahok ang nagpaputok ng fireball at nagpakawala ng fire spear kay Desir, pero sinalag ito ni Romantica ng isang windbolt. Ang banggaan ay lumikha ng usok, pero ang kanyang windball ay lumusot at tinamaan ng umaatake, na nagdulot sa kanya ng marahas na off-screen death gaya ni Gojo. Ngayon, 5 na lang na kalahok ang natitira sa test. Sinabi ni Romantica kay Desir na may utang siya rito sa pagliligtas sa kanyang buhay at nagpasalamat, pero sinabing tabla na ang score sa pagitan nila. Sumang-ayon si Desir at ngumiti, na ikinainis niya. Tumawa si Desir at tinanong kung hindi niya kailangang humabol sa iba. Sinabi niya na walang anuman iyon at itinago niya ang kanyang trump card. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang malaking wind spell patungo sa kagubatan. Samantala, sa Shadow World System Room, binabantayan ni Joe Biden at ng mga professor ang mga test, na napapansin na ang lahat ay maayos ang takbo. Nag-comment ang isang professor sa mahuhusay na kandidato, partikular na ang Magic Knight sa kanila, na sinasabing angkop ito para sa noble class. Pinagtawanan nila ang mga broke people na gaya ni Desir sa Group D,
na kinukot siya na wala siyang laban kung nakatayo lang siya doon sa halip na tumakbo. Pinapanood ni Bridget si Desir nang may pag-aalalang ekspresyon. Dalawa pang kalahok ang tumatakbo sa likod ni Azez na napakabilis. Ang isa ay galit pero hindi makapagreklamo dahil isa itong Magic Knight. Napansin niya na kung mapapanatili niya ang kanyang bilis, makakapasa siya. Biglang, ang pinaka-insane na Taco Bell fart magic ang hinihipan sa isang kalahok palayo habang ang isa naman ay ginamit ang kanyang espada para i-anchor ang sarili, na nagyayabang na walang dami ng laxative taco farts ang makakapigil sa kanya. Pero nagulat siyang makita si Azez na pinuputol ang hangin gamit ang kanyang espada patuloy sa unahan. Sinubukan niyang gawin ang parehong bagay pero isang malakas na ihip ng hangin ang bumunot sa isang puno, na humampas sa kanya ng massive environmental damage, na humantong sa pagkakatapon niya sa Shadow Realm. Ngayon, 3 na lang ang natitira. Masaya si Romantika na ang kanyang kapangyarihan ay nagpabagsak sa dalawang kalahok at sinabi kay Desir na pareho na silang makakapasa ngayon. Gayunpaman, binago niya ang kanyang ekspresyon na sinasabing hindi ito magiging ganoon kadali dahil siya na ang susunod. Sinabihan niya itong umatras habang nakakangiti pa siya. Umiti si Desir at nagtanong kung bakit. Sinabi niya na ang kanyang nakangiting mukha ay kinaiinisan niya, at ng lahat pati na ako, kaya kailangan niya itong patayin. Naghanda siya ng isang magic circle na sinasabihan siyang mag-drop out kung naiintindihan niya, pero tumanggi si Desir. Akala ni Romantika ay narinig niya itong pumayag pero napagtantong tumanggi ito. Tinanong niya kung tanga ba ito at bakit ito tumatanggi matapos makita ang kanyang kapangyarihan. Sinigawan niya itong tumigil sa pagngiti at magsimula ng makipagsabayan gaya ng tunay na lalaki, na nagpapakawala ng serye ng mga magic circle na nakatutok sa kanya. Nagulat si Desir habang nagpapakawala siya ng maraming wind strikes at lahat ng iyon ay tumama sa kanya. Umiti si Romantika, na nagpaalam kay Desir at naglalakad palayo. Pero nang mawala ang usok, nagulat siyang makita si Desir na nakatayo pa rin. Pinuri niya ito sa paghawak sa napakaraming magic circle ng sabay-sabay. Sinabi niya rito na kasing husay niya ito gaya ng kanyang inaasahan pero maaari pang mag-improve kung babawasan niya ang focus sa bilis at dadagdagan sa control, na napapansin na ang isang maliit na pagbabago sa trajectory ay magpapalampas sa kanya. Nagalit si Romantika at sinigawan siya dahil sa pagbibigay ng learned stuff sa kanya, na iginigiit na nagkamali lang siya ng tira at walang paraan na matalo niya ito. Nagpakawala siya ng mas maraming magic circle na nagpapaputok ng mga wind chain sa kanya. Inactivate ni Desir ang kanyang gyat, at sinalag ang mga wind chain, na nagpapaliwanag na ang pagbabago sa hangin ay nagpapabago sa trajectory. Natigilan si Romantika na kayang gumamit ni Desir ng inverse magic, isang skill na karaniwang mula sa Sigma Male class, na hindi ma-access ng mga broke people na gaya ni Desir. Sumigaw siya na imposible iyon dahil nasa pinakamababang circle lang ito. Nagpakawala siya ng malaking wind chain, pero si Desir ay parang eyed inverse, na ini-inverse at winawasak ang kanyang kapangyarihan. Napagtanto ni Romantika na maaaring mas bihasa ito kaysa sa kanya. Iminungkahi ni Desir na tapusin na ang mga bagay habang naglalakad siya patungo sa kanya, na binabanggit na may iba pa siyang dapat talunin. Napaatras sa takot si Romantika matapos mapagtanto na si Desir ay hindi isang beta male, kundi isang tunay na Sigma male sa huli. Pero pinakawalan niya ang Gates of Babylon, iniisip na built siya gaya ni Gilgamesh. Nagsimula siyang magpaputok ng mga windball, pero pinakawalan ni Desir ang 120% ng kanyang potensyal. Alam niyang malakas si Romantika, isa sa pinakamalakas na bagong estudyante, pero hindi sapat ang lakas. Nagcast si Desir ng Control Z Magic, na winawasak ang mga natitirang windball at binabaliwala ang lahat ng kanyang magic circles. Pagod na pagod si Romantika. Sinabi ni Desir sa kanya na nalimutan niya na ang pag-inverse ng spells ay hindi lang ang kaya niyang gawin. Nagcast siya ng grease spell sa kanyang sarili, isang basic spell na nagpapababa ng friction. Tinanong ni Romantika kung ano ang gagawin niya roon, pero bakit? Sinabi ni Desir sa kanya na pupunta siya sa finish line na puno ng swag at infinite aura. Nagcast si Desir ng fire magic circle sa likuran niya. Inisip ni Romantika na baliw siya, naniniwalang sasaktan niya ang sarili. Hindi sumagot si Desir at nagcast ng fireball, na nagtulak sa kanya na parang siya ang goat, na gumawa nito, tumama ng black flash, kay Mahaga at itinumba si Romantika habang dinadaanan siya. Nakahiga si Romantika sa lupa habang napagtatanto na hindi siya pamilyar sa game ni Desir at hindi siya nagkakatuwa.
Nalampasan na ni Zest ang kagubatan at patungo na sa finish line pero nakaramdam ng isang tao sa likuran niya. Lumabas si Desir mula sa kagubatan, na dumadaos-dos sa damuhan salamat sa grease spell. Napagtanto ni Zest na sa ganitong bilis ay mahahabol siya nito, kaya huminto siya sa pagtakbo at hinarap siya. Inamin niya na minaliit niya ito at binabawi ang pagtawag dito na mahina pero lalabanan siya gamit ang lahat ng mayroon siya. Pinakawalan niya ang kanyang sariling Gates of Babylon at naghanda para sa pag-atake. Huminto si Desir sa pagdaos-dos nang makita ito at ginamit ang kanyang gyat para i-deactivate ang Noble Phantasm ni Zest. Napansin ito ni Zest pero nagpaputok pa rin sa kanya gamit ang mga hindi pa nai-inverse. Binago ni Desir ang trajectory ng mga ice bullets habang papalapit ang mga ito sa kanya, na nagdulot sa kanila na tumama sa lupa sa paligid niya. Gayunpaman, tinamaan pa rin siya ng ilan. Nasiyahan si Zest pero napasimangot nang makita siyang lumabas mula sa pag-atake na may sugatang braso. Nahulaan niya na tinalo nito si Romantica gamit ang kanyang inversing spell. Tumayo si Desir na handang lumaban gamit ang sarili niyang mga magic circle. Nagpa siya si Zest na huwag hayaang i-inverse nito ang kanyang spell, kaya pinagsama-sama niya ang lahat ng kanyang magic circles sa isang malaking circle at nagcast ng Long Ice Spear. Tinamaan ni Desir ang kanyang spear ng magic na nagpapaliit sa bagay na iyon, pagkatapos ay ini-inverse ang spell, ina-adjust ang trajectory ng magic para tumama sa lupa sa likuran niya, na nagdulot ng pagsabog. Gamit ang blowback at grease, mabilis siyang dumaos-dos lampas kay Zest na handa ng bumunot ng espada. Sinabi niya rito na masyado itong nakatutok sa pagtalo sa kanya at nalilimutan ang layunin. Tinawid niya ang finish line, na tinatapos ang test at naging unang pwesto. Inamin ni Zest ang pagkatalo at nagsimulang maglakad patungo sa layunin, habang si Romantica ay ipinapakita ang kanyang double-barrel bazooka, nang wala namang dahilan. Matapos ang test, itinalaga ng mga professor ang mga estudyante sa kanilang mga klase at tumawa dahil, gaya ng dati, walang commoners ang nakapasok sa Alpha Class. Kinutya ng isa na ang Alpha Class ay para sa mga talentadong nobleman, hindi sa mga uneducated commoners. Sinabi ng isa pang professor na dapat magpasalamat ang mga commoner na nakapag-enroll sila sa Heban Academy, na nagpatawa sa lahat ng mga professor. Tinawag sila ni Joe Biden para sa kaayusan sa pamamagitan ng pagpalo ng kanyang gavel. Inanunsyo niya ang isang rekomendasyon na ang isang estudyante ay ilagay sa Alpha Class, na nanggaling kay Bridget. Tumayo siya at inirekomenda na ilagay si Desir sa Alpha Class. Ang mga resulta para sa test ay ipinaskil at tiningnan ng mga estudyante. Ang ilan ay nagdiwang sa pagpasok sa Alpha Class, sa kasamaang palad, si Desir ay nasa Beta Class pa rin, at nagulat si Romantica nang makita ang kanyang pangalan sa listahan ng Beta Class. Sa silid-aralan ng Beta Class, kitang-kita ang pagkadiri ni Romantica sa lumang gusali at sa nakaka-depress na interior nito. Gumuhit ang guro ng isang tatsulok sa board, na nagpapaliwanag na ang mga mages ay pinapangkat sa pamamagitan ng mga circle, kung saan ang pinakamababa ay 1 at ang pinakamataas ay 7. Napansin niya na silang lahat ay nasa Circle 1, na hindi sapat para sa Shadow World. Tahimik na tumutol si Romantica dahil nasa Circle 2 siya, habang tinatawanan sila ng guro, tinatawag silang grupo ng mga pathetic losers. Ito ay nagpagalit sa kanya. Kinwestiyon niya kung bakit hindi siya napili para sa Alpha Class sa kabila ng kanyang status, lalo na ang pagkainis na maupo sa tabi ni Desir, na hindi dapat nandoon matapos talunin si Zest. Humarap si Desir sa kanya ng may ngiti, na lalong nagpagalit sa kanya habang hinahampas niya ang mesa. Ang guro, na natakot, ay nagtanong kung ano ang problema, pero binaliwala lang ito ni Romantica bilang wala lang, na tumatawa ng pilit. Naalala ni Desir ang isang pakikipagkita kay Professor Bridget. Nagpasalamat siya rito sa tulong nito sa ampunan, at pinuri siya nito sa pagiging sapat na ang edad para pakasalan siya nito. Inihayag ni Bridget na gusto niya itong ilagay sa Alpha Class, pero ang ibang noble professors ay tumutol. Napagtanto ni Desir na ang obsesyon ng paaralan sa status ay nangangahulugan na maraming talentadong estudyante sa Beta Class ang maaaring mabaliwala dahil sa diskriminasyon. Nag-iisa si Romantica sa isang malaking hall, masama pa rin ang loob sa pagiging nasa Beta Class. Isang estudyanteng nagngangalang Dante ang lumapit sa kanya, nagtatanong kung siya ba ang anak ni Baron Ero. Kinumpirma ito ni Romantica at tinanong kung sino siya. Ipinakilala ni Dante ang kanyang sarili bilang estudyante sa Alpha Class at umupo, na nagpapaliwanag na nagre-recruit siya ng mga miyembro para sa kanyang party, na naglalayong sumali sa Blue Moon, ang pinakamahusay na party sa academy.
Inimbitahan niya itong sumali, binabanggit ang kanyang husay at lineage. Nakita ni Romantica ang pagkakataong makarating sa Alpha Class, pero nag-atubili ng tanungin siya ni Dante na makipag-date sa kanya bilang kapalit ng kanyang rekomendasyon. Nagulat si Romantica, sinasabi sa kanya na masyado itong mabilis dahil kakikilala pa lang nila. Inamin ni Dante na siya ay built different lang dahil kaya niyang tumapos sa loob ng wala pang 10 segundo. Iginiit ni Dante na mali para sa isang noble na gaya niya na sumama sa mga filthy broke people sa beta class. Humingi siya ng oras para mag-isip, gayong hindi naman niya talaga ginagawa iyon kahit bahagya, at pumayag naman ito, na inireregalo sa kanya ang isang tsuin, isang artifact mula sa kanyang bayan, isang kaugaliang regalo na ibinibigay sa isang mangingibig. Binuksan ito ni Romantica, at nakita ang pinaka-foul na brand of sacrifice na kwintas mula sa Berserk. Hinimok siya ni Dante na tanggapin ito dahil hindi naman siya si Griffith at hindi naman pareho ang brand, bago umalis para maghintay sa kanyang sagot. Nagulat si Romantica nang lumitaw si Desir sa likuran niya, na naging sanhi ng kanyang pagkahulog. Pinagalitan niya ito sa biglaang pagsulpot. Tinanong niya kung ano ang gusto nito. Ginulat niya ito sa pagmumungkahi na sumali sa kanyang party, pero may pagmamalaki itong tinanggihan siya, binabanggit ang pang-akit ng pagsali sa Blue Moon, ang nangungunang Alpha Party, kaysa sa magsimula muli kasama ang isang taga-beta class. Naintindihan ni Desir ang kanyang desisyon pero nag-iwan ng isang sulat sa mesa, na hinimok siyang basahin itong mag-isa. Kinuha ito ni Romantica, na kinukot siya na malamang ay isa itong nakakahiyang love letter. Bumulong si Desir sa kanyang tenga na itapon ito matapos basahin, na nagpa-unsettle sa kanya bago ito umalis. Habang naghihintay ng kanyang sagot, tumingin sa paligid si Romantica bago basahin ang sulat, na nagpagalit sa kanya dahil hindi niya ito mabasa dahil sa sobrang liit ng font size. Samantala, naglalakad si Desir sa mga koridor, iniisip ang malamang na reaksyon ni Romantica matapos basahin ang sulat. Kumpiyansa siya na magagalit ito. Nakita niya ang pinakamagandang femboy na nakaupo ng mag-isa sa isang bench, at sigurado akong babae iyan. Isang paru-paro ang lumilipad sa paligid ng femboy na ito, na nagpasaya kay Desir, at ang pangalan ng batang ito ay Pram. Sinundan ni Desir si Pram sa isang arena para obserbahan ang kanyang sword practice. Sumama si Romantica sa kanya at magrereklamo na sana tungkol sa sulat ng sabihan siya ni Desir ng, "Silence woman," may isang femboy na nagsasalita. Magsisimula na ang sword practice habang pumipili si Pram ng isang malaking espada. Namangha si Romantica sa kanyang cute na hitsura, kahit pa nagsasabing gusto niya itong peg, gabi-gabi, umaastang parang ang pinaka-hindi insane na JJK fangirl sa Twitter. Nagsimula ang match at nagtaka si Desir kung bakit pumili si Pram ng ganoon kahabang espada at hindi ang kanyang longsword. Nagsimula ang duel habang sumugod si Pram sa kanyang kalaban, si Percival, na iwinawasiwas ang kanyang espada ng walang pag-aalinlangan. Si Percival, isang noble, ay nahihirapang harangan ang mga atake ni Pram, lalong naiinis habang si Pram naman ay kinakapos na ng hininga. Nag-comment si Romantica sa lakas ni Pram, pero napansin ni Desir na iwinawasiwas ni Pram ang malaking espada ng walang direksyon. Nang magsimulang mag-counterattack si Percival, sinubukan ni Pram ang kanyang makakaya para humarang, pero nag-alala si Desir dahil ang mga atake ni Pram ay kulang sa precision. Nang sumubok umatake si Pram, madali siyang naiwasan at nadisarmahan ni Percival. Inamin ni Pram ang pagkatalo at si Percival ang idineklarang panalo, bagamat hindi pa rin ito kontento. Nag-comment si Romantica sa match, na napapansing hindi gumana ng maayos ang malaking espada para kay Pram. Nakaramdam si Desir ng gulo habang papalapit si Percival kay Pram na may dalang knuckle sandwich. Tumalon si Desir sa arena para ihinto ang laban, pero ipinagpatuloy ni Percival ang pag-atake kay Pram. Sumaklolo si Desir kay Pram habang sinisipa ito ni Percival. Pinigilan ni Desir si Pram, sinasabihan si Percival na tapos na ang match. Pero galit siyang sinabihan ni Percival na tumahimik. Nang imungkahi ni Desir na maaaring naiinggit o nasasaktan si Percival sa talento ni Pram, sumalakay si Percival, na iwinawasiwas ang kanyang espada kay Desir. Sa isang nakakagulat na pagkakataon, hinarangan ni Desir ang espada gamit ang kanyang kamay, na bumasag dito. Nagulat si Percival at tinitigan siya ni Desir, sinasabi sa kanya na walang humahawak sa kanyang magandang femboy girlfriend nang hindi nakakastrat. Sumingasing si Percival at naglakad palayo na gustong panatilihing buo ang kanyang Percy balls, babala kay Desir na hindi niya ito malilimutan. Nang maglaon,
Tinulungan ni Pram si Desir na gamutin ang kanyang sugatang braso, na nagpapakita ng pag-aalala. Tiniyak ni Desir sa kanya na gumamit siya ng magic para mabawasan ang damage. Sumama si Romantica sa kanila, pinapagalitan si Desir sa kanyang pagkawalang ingat. Natapos ni Pram ang pagbandage sa braso ni Desir, humihingi ng paumanhin sa sanhi ng sugat. Iginiit ni Desir na hindi ito kasalanan ni Pram at maaari na lang niya itong bigyan ng head bilang pasasalamat. Halos maluha si Pram, na nakonsensya na may sugatang kamay na ngayon si Desir dahil sa kanya, pero binaliwala lang ito ni Desir, sinasabing hindi niya ito iniintindi basta't hindi nasaktan si Pram. Nagsimulang ngumiti si Pram, na nagpapakilala ng maayos. Sumingit si Romantica, na nakangiting malapad gaya ng bawat Rotten Fujoshi sa Twitter. Matapos ang kanilang pagpapakilala, nagpaalam na si Pram sa kanila at umalis. Tinanong ni Desir si Romantica kung ano ang gusto nitong sabihin at napasimangot ito nang maalala kung bakit niya ito hinahanap noong una. Iminungkahi niya na humanap sila ng mas tahimik na lugar para mag-usap. Hiningi ni Romantica na malaman kung may sinabihan ba ito tungkol sa isinulat nito sa sulat. Tiniyak ni Desir na wala siyang pinagsabihan, pero ipinaliwanag na alam na ng mga professor ang kanyang family secret, kung kaya't nasa mababang klase siya sa kabila ng kanyang malakas na magic skills. Inihayag ng sulat na ang pamilya ni Romantica ay filthy rich, noong una hanggang sa nadiskubre ng tatay niya ang Zenless Zone Zero at nagsimulang mag-poll para kay Ellen Jo at Grace Howard. Sinabi ni Desir sa kanya na naniniwala ang mga professor na kahit mayroon silang S-rank agent sa kanilang party, isa pa rin siyang free-to-play bozo, at iyon ang dahilan kung bakit hindi nila siya tinatanggap bilang isang tunay na whale. Inamin ni Romantica na alam na niya na ito ang dahilan kung bakit siya inilagay sa beta class. Sinabi ni Desir sa kanya na hindi siya dapat sumali sa Blue Moon Group gaya ng plano niya dahil itretrato siyang masama ni Dante kung malalaman nito na isa talaga siyang free-to-play gamer. Sinabi ni Desir sa kanya na welcome siyang sumali sa kanyang party. Tinanong ni Romantica kung binabantaan ba siya nito na sasabihin sa lahat ang kanyang lihim kung hindi siya sasali sa party nito, pero nangako si Desir na hindi niya iyon gagawin. Sinabi niya na kung ayaw nito, sisimulan na lang niya ang party kasama ang pinakamagandang femboy sa kanilang paaralan. Naisip ni Romantica kung gaano ka-cute makita si Pram araw-araw at kung mabubuntis ba niya ito. Pinag-isipan ito ni Romantica at sinabi kay Desir na napaka-misteryoso nito at tila marami itong alam tungkol sa kanya. Hindi lang iyon, bihasa rin ito sa magic at tinalo si Azest kahit pa nasa mababang circle member lang ito. Sinabi niya na malalaman din niya ang lihim nito balang araw at sumang-ayon na sumali sa kanyang grupo, pero binalaan siya na ang palagi nitong pagngiti ay nakakairita sa kanya. Sumang-ayon si Desir, na nakangiti pa rin, at nagkamayan sila para selyahan ang kasunduan. Gayunpaman, sa isip ni Desir, ang pagmamadali na i-recruit sina Romantica at Pram ay nagmula sa isang bagay na nangyari noong entrance ceremony ng paaralan. Pagkapasok sa academy, naranasan niya ang Attack on Titan Season 4 Eren memory flashback mula sa kanyang nakaraang buhay, na inaalala ang mangyayari 3 taon mula ngayon sa Raid Shadow World. Ang Shadow World ay isang gumagapang na itim na hamog na lalamon sa lahat ng madadaanan nito. Upang labanan ang kalamidad na ito, pumasok sila sa mga Shadow World para lupigin ito, pero dumating ang kanilang kapahamakan nang harapin nila ang pinakamahirap na Shadow World, na pinamumunuan ng pinakamasamang kalaban sa lahat, ang low-budget CGI. Sa huling showdown, iilang mages lamang, kabilang si Desir, ang tumayo laban kay Boromir. Kinutya ng dragon ang kanilang pagsisikap na mortal, pero idineklara ni Desir na tatapusin niya ang paghahari ng terorismo ni Boromir. Nang umatake si Boromir gamit ang mga fireball, ginamit ni Desir ang kanyang inverse spell para i-neutralize ang fireball ni Boromir. Ginamit ni Desir ang kanyang inverse spell para tuluyang selyahan ang mga kapangyarihan ni Boromir, na nagpahintulot sa kanyang kasamahan na si Refalo, ang Light Knight, isang malakas na brawler, at si Azest na may hawak na magic sword, na talunin si Boromir. Sinalag ni Refalo ang buntot ni Boromir gamit ang kanyang shield. Winasak ng brawler ang lupa, na naging dahilan upang mawalan ito ng balanse para kay Boromir. Pagkatapos ay si Azest, na pinalakas ng magic at ang kanyang bootleg Noble Phantasm, na inicast ni Zod the Great Mage sa kanya, ay ginamit ang kanyang Excalibur para tapusin ang dragon, na nagdulot ng malakas na pagsabog na tumapos sa banta ni Boromir ng minsanan. Nagdiwang si Desir at ang kanyang mga nakaligtas na kasamahan sa kanilang tagumpay, kampanteng makakaalis na sila sa Shadow World, o akala nila.
Gabi na noon sa dungeon at nagtataka ang mga kasama ni Desir kung bakit hindi pa sila nata-transport pa uwi. Tiniyak sa kanila ni Desir na bigyan muna ito ng oras dahil nalinas na naman nila ang dungeon. Nakaramdam ng pagsisisi si Zod dahil sa 150 milyong tao na lumaban kay Boromir, 6 na lang sa kanila ang nakaligtas. Siguro hindi sila nag-subscribe sa aming channel. Nakaramdam si Desir ng kawalan ng pag-asa habang inaalala ang kanyang mga namatay na kasamahan, kabilang si Romantika at ang femboy na si Pram. Hindi niya akalaing mawawala sa kanya ang isang real one. Iminungkahi ng madre na mag-usap sila tungkol sa isang bagay na nakakapagpasigla, pero sinabi ni Zod na hindi nila maaaring iangat ang kanyang palda at maging masaya na 150 milyong tao ang namatay dahil sa skill issue. Iminungkahi ng madre na tanging panalangin na lang ang magagawa nila para sa mga kaluluwa ng mga namatay. Hinimok ni Desir ang lahat na kumalma para maiwasan ang karagdagang pagtatalo. Pinuri ng madre si Refalo sa pagharang sa atake ni Boromir gamit ang kanyang shield. Gayunpaman, ibinigay ni Refalo ang kredito kay Desir para sa kanyang malaking kontribusyon sa laban. Humanga si Zod sa kakayahan ni Desir na i-inverse at selyahan ang mga spell ni Boromir sa kabila ng pagiging mababang circle mage, at nagpahayag ng pagsisisi na ang talento ni Desir ay nabalewala dahil isa siyang broke as mofo. Idinagdag pa niya na susuportahan sana niya si Desir kung nandoon lang ito sa Magic Tower. Tinanong ni Refalo ang lahat tungkol sa kanilang mga plano kung makakauwi sila. Plano ng brawler na ibalik ang mga alaala ng kanyang mga kaibigan sa kanilang mga pamilya at bigyan sila ng marangal na libing. Balak naman ng madre na bumalik sa Western Region para alagaan ang mga pamilya ng mga biktima at magtayo ng memorial at templo para sa mga kaluluwa ng mga namatay. Binigyang diin ni Zod ang kahalagahan ng pag-iwas sa isa pang raged shadow world sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na siya good. Lumingon silang lahat kay Azest para sa kanyang sagot, pero nanatili itong tahimik dahil hindi pa nila na-unlock ang kanyang dialogue option. Pagkatapos ay tinanong ni Refalo si Desir kung plano nitong bumalik sa Hiban Academy. Naalala ni Desir ang nakangiting mukha ni Romantika habang nagkukwento tungkol sa kanyang tahanan sa tabi ng dagat at ang kanyang maluwa-luhang mukha sa sandaling mamatay ito. Nasaktan siya, pero sinabi na lang niya kay Refalo na pag-iisipin niya ito. Biglang bumukas ang mga mata ni Boromir at may malakas na hanging umihip lampas sa kanila kung kaya't naging alerto sila, nagtataka kung buhay pa ba si Boromir. Ipinaliwanag ni Zod na ang kapangyarihan ay nanggagaling sa puso ng dragon. Nabanggit niya na ang puso ng dragon ay hindi lang nagbobomba ng dugo, nag-iimbak at nagpapadaloy ito ng napakaraming mana. Nang mamatay ang dragon, tumigil ang pagdaloy ng dugo at ang mana, na wala nang mapuntahan, ay sasabog, na nakalimutan niyang sabihin sa lahat. Nagsimulang magbitak-bitak ang lupa sa paligid nila. Inilagay ni Refalo ang kanyang shield sa harap nila at nagcast ng protective barrier. Tinanong niya si Zod kung bakit hindi ito nabanggit bago nila patayin si Boromir. Sumagot si Zod na wala pang nakaranas nito noon, dahil ito ang unang pagkakataon na tinalo ng mga tao ang isang dragon. Idinagdag pa niya na hindi nila mapipigilan ang ganoong kapangyarihan kahit pa nasa perpektong kondisyon sila. Sinubukan ni Desir na i-invert ang pagsabog, pero ang kanyang spell ay nawasak. Sinabi ni Zod sa kanya na walang silbi ito dahil nahaharap sila sa isang ball of pure Oppenheimer, na sasabog na. Sinabi niya na dapat silang lahat ay maghanda para sa katapusan. Tumanggi si Desir na tanggapin ito bilang kanilang katapusan, dahil hindi na niya mapapanood ang YouTube habang kumakain. Naalala niya ang mga mukha ng lahat ng kanyang mga kasamahan at kumapit sa pag-asang hindi susuko. Sa sandaling iyon, iminulat niya ang kanyang mga mata para makitang muli ang kanyang sarili sa unang araw ng eskwela. Siya ay basically delusional lang. Ang mga alaalang ito ang nagtulak kay Desir na gisingin ang maraming talento hanggat maaari para maiwasan ang muling pagkamatay ng kanyang mga kasamahan. Sa maraming mandirigma na lumaban sa digmaan, si Pram ang pinakamabilis na swordsman at ang pinakatight na femboy. Naniniwala si Desir na kung ganoon kalakas si Pram nang walang tamang pagsasanay, magagawa niyang mas palakasin pa si Pram ngayon. Si Azest ay isang magic knight ng pinakamataas na circle na may ice magic at kayang gumamit ng vision magic, na imposibleng i-reverse. Mas malakas siya kaysa sa sinumang knight kapag may hawak na espada, lalo na kapag ginagawa niya ang Saber BS na direkta mula sa Unlimited Blade Works. Umiyak si Desir nang ma-realize na lumaban sila ng walang saysay at nawala ang lahat ng kanyang mga kasamahan para sa wala. Habang tinitingnan niya ang kanyang paligid, na-realize niya na pareho pa rin ang lahat at hindi siya nananaginip.
Literal siyang nag-load ng save mula sa huling checkpoint. Naglalakad kasama si Loria sa unang araw na iyon, nakita ito ni Desir bilang kanyang pangalawang pagkakataon na maiwasan ang muling pagtama ng trahedya, at naging determinado siya sa kanyang puso na gumawa ng isang Steins Gate na ending. Balik sa kasalukuyan, dinala ni Desir sina Romantica at Pram para makipagkita kay Professor Bridget. Nag-aalinlangan si Romantica, pero tiniyak ni Desir na ayos lang ito. Kumatok siya sa pinto at pinatuloy sila ni Bridget ng may ngiti. Pagkapasok nila, binati siya ni Desir at sinabing naparito siya para mag-apply na bumuo ng isang party. Pinagsilbihan niya sila ng tsaa para maging komportable sila at pagkatapos ay naging seryoso. Gusto niyang malaman kung bakit gustong bumuo ni Desir ng isang party. Sumagot si Desir na plano niyang ma-promote sa Alpha Class sa pamamagitan lang ng pagiging sobrang OP. Tinanong ni Bridget kung alam ba niya kung gaano kahirap manalo, at sinabi ni Desir sa kanya na, I'll win. Nagtanong si Pram kung talaga bang ganoon kahirap ma-promote, at ipinaliwanag ni Bridget kung paano gumagana ang tournament. Sinabi niya na ang academy ay nagsasagawa ng ranking tournament para matukoy ang mga rank ng mga estudyante sa bawat grade. Parehong Alpha at Beta class members ang maaaring lumahok at kailangan nilang magkaroon ng party na may 3 hanggang 6 na miyembro. Isa itong labanan sa pagitan ng mga party at tumataas ang rank ng nanalong party. Sinabi ni Romantica na ang party na may mas maraming miyembro ay may bentahe, pero sinabi ni Bridget na hindi ganoon. Mayroon ding individual assessment, na tumitingin sa kung gaano kahusay ang kontribusyon at suporta ng isa sa tagumpay ng kanilang mga miyembro sa qualifying round. Ang mga nanalong party ay lalahok sa final round sa Artificial Shadow World. Ang mga mapapasama sa top 9 ay bibigyan ng titulong single rankers, at ang isang single ranker ay maaaring umusad mula sa Beta class patungong Alpha class. Ang ranking tournament ay tinatawag ding promotional tournament, pero wala pang na-promote noon dahil galit ang mga professor na may nakukuha ang mga mahihirap. Hinampas ni Romantica ang mesa, sinasabing halata naman dahil laging nauna ang Alpha class kaysa sa Beta class. Sumang-ayon si Bridget, sinasabing tanging Alpha class students lang ang nakapasok sa top 9 noon, kaya tila imposible para sa mga Beta class students na ma-promote. Gayunpaman, sinabi ni Desir na kailangan na lang nilang tingnan para sa kanilang sarili. Sinubukan ni Romantica na makipagtalo, pero sinabi ni Desir na kung makakapasok ang Beta class members sa top 9, mapapatunayan nito na mali ang lahat ng mga professor na nag-iisip na ang mga Beta class students ay walang talento. Nag-comment si Bridget na isa rin siyang professor, pero hindi gaya ng iba. Sinabi niya na kung mananalo sila, maaari silang maging mitya ng pagbabago sa bulok na sistema ng academy. Gayun din, kung mananalo si Desir, pakakasalan niya ito para sa wakas ay makalaya na siya sa pagiging single pagkatapos ng 30 taon. Tinanggap ito ni Desir dahil mahilig siya sa mga MILFs at femboys. Pagkatapos ay tinanong ni Bridget sina Romantica at Pram kung gusto pa rin nilang sumali sa party ni Desir matapos marinig ang lahat ng ito. Tinanggap nila ito, at sinimulan ni Desir ang kanilang training dahil tumitira siya na parang isang gamer girl na, Stardew Valley, lang ang nilalaro. Sa training room, gumuhit si Desir ng bilog sa pader at sinabi kay Romantica na sasanayin niya ang accuracy ng magic nito. Ipinagtanggol ni Romantica na mahusay na siya rito, na nagpapakita sa pamamagitan ng pagcast ng maraming magic circles at pagpuntirya sa target. Gayunpaman, 3 lang ang tumama sa bilog. Ipinagmamalaki niya ito, pero sinabi ni Desir na kailangan niyang patamain lahat sa gitna. Gusto niyang tumutol, pero sinabi ni Desir na kailangan niya ng accuracy para makapasok sa Alpha class. Naniniwala siya na kaya niya ito dahil ang Romantica mula sa kanyang nakaraan ay kaya ito. Tinukso niya ito, sinasabing kung hindi nito kaya, kukunin na lang niya si Pram bilang kanyang male wife. Sa inis, tinanong ni Romantica kung ano ang gusto nitong gawin niya. Binigyan niya ito ng bola at pinadala ito sa bilog sa kabilang panig ng silid. Ihahagis na sana niya ito, pero sinabihan siya nito na gamitin ang kanyang nin abilities, aka wind magic, para i-transport ang bola mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Naupo siya sa sahig na iniisip kung paano ito gagawin. Sinabi ni Desir na huwag mag-alala at gamitin lang ang basic ng kanyang wind magic, i-visualize ang hangin at mag-focus. Nag-concentrate ng maigi si Romantica sa bola, ni-visualize ang hangin, at nagsimulang lumutang ang bola. Pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan at itinulak ng hangin ang bola, pero hindi ito malayo ang narating.
Namangha si Desir na nakuha niya ito at sinabihan siyang ipagpatuloy ang pag-eensayo. Sumang-ayon siya, na namumula sa papuri nito. Pagkatapos ay bumaling si Desir kay Pram, nasabik na malaman kung ano ang gustong ituro ni Desir sa kanya. Sinabi ni Desir na kaya niya itong turuan kung paano mag-dodgy, pero sinabi rito na wala siyang maituturo sa kanya. Ipinaliwanag ni Desir na naperpekto na ni Pram ang kanyang husay bilang isang swordmaster at sapat na ang lakas para manalo sa rangkang tournament, pero nakaramdam ng lungkot si Pram at sinabing hindi iyon totoo. Alam ni Desir na magiging unstoppable si Pram kung mapapakawalan nito ang kanyang buong potensyal. Naalala niya kung paano lumaban si Pram noon gamit lang ang rapier. Tinanong ni Desir kung bakit pumili si Pram ng isang longsword noong araw na nilabanan niya si Percival mula sa Alpha Class, gayong ang mas magaan na armas gaya ng rapier ay mas bagay sa kanyang estilo. Nagulat si Pram na alam ni Desir ang tungkol sa kanyang fighting technique, pero ayaw niyang ipaliwanag ito. Iginiit ni Desir na kailangan niyang malaman dahil nakakaapekto ito sa combat strategy ng party. Sumang-ayon si Pram pero sinabing kailangang sumunod ni Desir sa kanya. Sinundan ni Desir si Pram, na nagtanong tungkol sa training ni Romantica. Tiniyak ni Desir kay Pram na magiging maayos ito at hindi kailangang gambalain. Huminto si Pram at sinabing talagang nagtitiwala si Desir kay Romantica. Sumagot si Desir na nagtitiwala siya rito gaya ng pagtitiwala niya kay Pram, na ikinagulat pero ikinatuwa ni Pram sa loob-loob niya. Sa loob ng kwarto ni Pram, ipinakita ni Pram kay Desir ang kanyang rapier. Ipinaliwanag niya na hindi niya kilala ang kanyang ama, na isang noble, habang ang kanyang ina ay isang commoner. Ipinanganak si Pram sa labas ng kasal wedlock at ang rapier ang tanging bagay na iniwan ng kanyang ama, bukod sa kanyang ina na mayroon ang espesipikong hair braid na iyon. Kumbinsido si Desir na ang rapier na ito ay ang parehong ginamit ni Pram noon. Nang iabot ito ni Pram sa kanya, namangha si Desir kung gaano ito kagaan. Sinabi ni Pram na nagsimula siyang mag-training sa espada sa edad na 6, umaasang maging isang kagalang-galang na anak na karapat-dapat humawak nito. Gayunpaman, sa kanyang deathbed, pinangako siya ng kanyang ina na huwag kailanman bibisitahin ang kanyang ama, na malungkot niyang tinanggap. Tiniyak nito ang pagmamahal sa kanya bago pumanaw, na hindi kailanman isiniwalat ang pangalan ng kanyang ama. Naintindihan ni Desir na para sa isang noble, ang pagkakaroon ng anak sa isang commoner ay isang kahihiyan at malalagay sa panganib si Pram kung bibisitahin niya ang kanyang ama. Sinabi ni Pram na nag-enroll siya sa academy dahil maraming nobles ang nandoon, umaasang makakakuha ng impormasyon tungkol sa kanyang ama. Ipinasuri niya ang espada sa bayan, pero sinabihan siya na wala itong halaga at hindi ito kailanman gagamitin ng isang noble. Nagsimulang umiyak si Pram, sinasabing akala niya ay mahal ng kanyang ama ang kanyang ina kaya ito nag-iwan ng mahalagang bagay, pero wala palang kwenta ang espada. Itinapon niya ang espada, nangangakong hindi na ito gagamitin muli. Nang maglaon, ipinagpatuloy nila ang kanilang training at pinapaikot ni Romantica ang bola gamit ang kanyang wind magic at nagawang patamain sa bilog. Buong pagmamalaki niyang tinanong si Desir kung ano ang tingin nito, masaya na naperpekto ang kanyang husay sa loob lamang ng 3 araw. Sinabi ni Desir na mahusay ang ginawa niya pero ipinunto na ang bola ay wala sa gitna ng bilog, kaya hindi ito counted. Ikinadismaya niya ito, nilapitan niya ito ng malapit, na naging sanhi ng pamumula ni Romantica sa hiya. Naalala ni Desir ang Reg Along ibinigay ni Dante sa kanya at may napagtanto. Mahiyain siyang tinanong ni Romantica kung bakit siya nakatitig pero binaliwala niya ito at pumunta kay Pram, hinihinging makita muli ang espada nito gayunpaman tumanggi si Pram, isiniwalat na ibinenta na niya ito. Dinala ni Pram si Desir sa tindahan kung saan niya ibinenta ang espada. Habang naglalakad sa palengke, naalala ni Desir kung paano hindi nagbago ang palengke at mukhang pareho pa rin sa kanyang nakaraan. Inakay siya ni Pram sa isang eskinita kung nasaan ang tindahan. Nakasaad sa sign sa labas ng tindahan na hindi sila nag-aalok ng refunds para sa mga gamit na ibinenta o binili. Sinabi ni Pram na ayaw na niyang hawakan muli ang espada, pero ngumiti si Desir at nakiusap na bigyan siya ng pagkakataong may mapatunayan. Kumatok si Desir sa pinto at isang malaking lalaki ang nagbukas nito, pinapasok sila at nilock ang pinto sa likuran nila. Nakilala nila ang may-ari ng tindahan na si Wuan, na nagtanong kung naparito sila para bumili o magbenta. Sinabi ni Desir na gusto niyang bilhin ang rapier na ibinenta ni Pram. Sinabi ni Wuan na no refunds at sumagot si Desir na alam niya kaya nga niya ito binibili. Ipinakita ni Wuan ang espada at sinabing nasabi na niya kay Pram na wala itong halaga bilang espada, pero may kakaiba rito dahil masyado itong magaan at isang rare item.
Sinabi ni Desir na isa itong twin. Nagtanong ang lalaki kung paano niya nalaman, at ipinaliwanag ni Desir na nakakita na siya nito noon, inaalala ang pagbibigay ni Dante ng Chuin kay Romantika. Idinagdag ni Wuan na ang nobility ay nagbibigay ng Chuan bilang regalo sa mangingibig, na ikinagulat ni Pram. Sinabi ni Wuan na sa kasamaang palad, hindi niya ito mabuksan. Tinanong ni Desir kung magkano ito at sinabi ni Wuan na 20-40 silver. Nagreklamo si Pram dahil binili ito ni Wuan sa kanya sa halagang 3 silver at hindi sinabing isa itong Chuin. Ipinaliwanag ni Wuan na ipinasuri niya ang espada gaya ng hiling ni Pram at bilang espada, nagkakahalaga ito ng 3 silver pero ngayong ibebenta na ito bilang Chuin, tumaas ang halaga nito. Tinawag siya ni Pram na swindler at makikipagtalo pa sana pero pinigilan siya ni Desir at sumang-ayon na magbayad ng 40 silvers para sa espada. Tinanggap ito ni Wuan, nag-comment na dapat sana ay humingi pa siya ng higit pa dahil hindi nakipagtawaran si Desir. Kinuha ni Desir ang espada at sinuri ito. Sinabi ni Wuan na huwag na itong abalahin dahil hindi ito mabubuksan ng isang amateur. Ginamit ni Desir ang kanyang inverse spell para i-analyze ang espada at nakita ang isang inscription dito. Ibinigay niya ang espada kay Pram, na nag-aalinlangan pero nakiusap si Desir na magtiwala rito. Sinabi niya kay Pram na hilahin ang groove sa hilt at bunutin ang blade. Ginawa ito ni Pram, at nagawa niyang mabunot ang blade na nagninangning ng maliwanag, na ikinagulat ni Wuan. Namangha si Pram dahil ang nagninangning na metal ay hindi mukhang bakal o pilak at sinabing wala pa siyang nakikitang gaya nito. Ipinaliwanag ni Desir na ito ay dahil ang espada ay gawa sa banium. Naging sabik si Wuan at tinanong si Desir kung sigurado ba itong banium. Kinumpirma ito ni Desir, na nagpapaliwanag na ang banium ay isang materyales na mas matigas kaysa bakal pero mas magaan kaysa balahibo, na ginagamit sa paggawa ng mga highest quality na armas. Masaya si Desir na nakuha niya kay Pram ang espadang ginamit nito noon. Papaalis na sana sila nang harangan ng gwardya ang pinto. Hiniling ni Desir kay Wuan na paalisan ang gwardya nito, pero hiningi ni Wuan na ibagsak muna nila ang espada. Tumanggi si Desir, ipinaalala rito na mayroon silang deal at binayaran niya ang Chuin gaya ng napagkasunduan. Iginiit ni Wuan na kung banium iyon, hindi niya sila pwedeng hayaang umalis dala ang espada. Lumapit ang gwardya sa kanila, inuutusang iwan ang espada at umalis na. Tumiti si Desir dahil ang pananalita ng gwardya ay nagpaalala sa kanya sa isang kaibigan. Nang tumanggi si Desir, iwinasiwas ng gwardya ang kanyang espada kay Desir pero iniwasan ito ni Desir nang hindi man lang tumitingin, na ikinagulat ng gwardya. Sinigawan ni Wuan ang gwardya na ayusin sila. Natigilan ang gwardya nang makitang naka-fighting stance na si Pram. Sinabi ni Pram kay Desir na hayaan siyang humawak sa laban, na nagbabala sa gwardya na hindi niya gustong makipaglaban pero ipagtatanggol niya si Desir kung kinakailangan. Tumiti si Desir at tinukso si Pram tungkol sa pakikipaglaban gamit ang espadang sinabi nitong hindi na niya gagamitin muli. Nahiya si Pram pero ngumiti si Desir at hinikayat siyang ipakita ang kanyang husay. Hinarap ni Pram ang gwardya na nakangising mayabang. Hindi sigurado si Pram kung bakit napakaraming alam ni Desir tungkol sa kanyang espada at bakit siya tinutulungan nito pero alam niya sa sarili niya na handa siyang lumaban para kay Desir. Sumugod si Pram sa gwardya na itinaas ang espada para tumaga pero isa lang itong feint at sumubok sumuntok ang gwardya. Nahulaan ito ni Pram, iniwasan ang suntok, at pumunta sa likuran ng gwardya. Sumugod muli si Pram at iwinasiwas ng gwardya ang malaking espada sa kanya. Nag-alalang tumawag si Desir kay Pram pero huminto si Pram at inilagay ang kanyang espada sa harap niya. Nang tumama ang espada ng gwardya, nahati ito sa dalawa. Ginamit ni Pram ang kanyang hilt para tamaan ang gwardya sa ilalim ng baba, na nagpabagsak dito. Nagmamadaling lumapit si Desir kay Pram, tinatanong kung ayos lang ito. Kinumpirma ito ni Pram at nagpasalamat kay Desir sa pagpayag na gamitin muli ang espada ng kanyang ama. Sinabi ni Desir na ayos lang ito at iminungkahing umalis na sila. Tumawa si Wuan na sinasabing hindi sila makakaalis kahit saan dahil tanging ang gwardya lang niya ang makakabukas ng mabibigat na pinto. Pinatahimik siya ni Pram sa pamamagitan ng paghati sa pinto gamit ang kanyang espada, na ikinagulat ni Wuan. Lumabas na si Pram at Desir sa tindahan, dumaan sa ilalim ng sirang pinto. Samantala, nag-eensayo pa rin si Romantika. Nagawa niyang paliparin ang bola patungo sa bilog, hininto ito sa kalagitnaan at hinayaang bumagsak mismo sa gitna. Sa tuwa, gusto niyang ipakita kay Desir pero wala ito doon.
Pagkatapos ay sinubukan niyang patamain ang bilog sa pader gamit ang kanyang wind strikes. Sa pagkakataong ito, naging matagumpay siya at lahat ng kanyang spells ay tumama sa gitna ng target, na ipinagdiwang niya pagkatapos. Pagkatapos ay nakipagkita si Romantica kay Dante para ibigay ang kanyang sagot. Inakala nito na tinatanggap niya ang alok nito at sinabing dapat na silang makipagkita sa ibang Blue Moon members. Gayunpaman, nagulat ito nang ibalik niya ang tsuan na ibinigay nito sa kanya. Sinabi niya rito na sumali siya sa isang party sa beta class. Tumawa si Dante at nagtanong kung binyantaan ba siya. Itinanggi niya ito, sinasabing pinili niyang sumali at bagamat hindi niya ito gusto noong una, nag-e-enjoy na siya ngayon at nag-e-ensayo para mapahusay ang kanyang skills. Tinanong niya si Dante kung tingin nito ay basura ang mga commoner sa beta class, na kinumpirma naman nito. Pagkatapos ay isiniwalat niya na dati rin siyang commoner, na nagpagalit kay Dante. Sinabi nito na hindi na sana niya ito inimbita na sumali sa kanilang party kung nalaman lang niya. Pinuri niya ito sa pagiging tapat pero nadismaya ito na tama si Desir tungkol kay Dante. Sinabi niya rito na balak nilang talunin ang Blue Moon Party at sumali sa Alpha Class, na ginagawa silang magkaaway. Sinabi ni Dante na malugod niya silang dudurugin. Nagbabala si Romantica na huwag silang maliitin dahil malakas sila, at pagkatapos ay umalis na. Oras na para sa qualifying round ng rangkang tournament sa Artificial Shadow World. Tinalo ni Desir, Romantica, at Pram ang bawat kalaban ng may kadalian, na umaakyat mula sa pinakamababang rank na 110 patungo sa top 30. Ang professor na namamahala sa Alpha Class ay nagbasa ng isang article sa mga miyembro ng Blue Moon tungkol sa party ni Desir na nasa ika-30 rank at ang kanilang potensyal na ma-promote sa Alpha Class. Ikinagalit niya ito at sinabing hindi nila pwedeng hayaan ang beta class na dungisan ang reputasyon ng kanilang alpha class. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang outburst at kumalma, na nagsasaad na kahit first years pa lang sila, kailangan nilang protektahan ang kanilang pride at tradisyon bilang Blue Moon. Iginiit niya na gamitin nila ang anumang paraan para ma-eliminate ang party ni Desir sa final tournament at pigilan silang maging single rankers. Tinanong niya si Azest, ang leader ng Blue Moon, kung kaya ba niyang talunin si Desir. May kumpiyansa itong sumang-ayon at sinabihan niya itong tiyakin ang kanilang tagumpay. Si Azest, na naaalala si Desir bilang ang nagbigay sa kanya ng unang tikim ng pagkatalo, ay determinadong talunin ito kapag muli silang nagharap. Nagpasya si Desir na handa na sina Pram at Romantica para sa susunod na hakbang sa kanilang training. Inimbita niya sila sa library at naglagay ng tumpok ng malalaking libro sa harap nila, nakakatakot. Ipinaliwanag niya na ang mga ito ay history books dahil ang final round ay gaganapin sa isang shadow world na inihanda ng Academy, kailangan nilang maintindihan ang mga historical events at incidents na maaaring ma-replicate doon. Naintindihan ni Pram na ang mga libro ay makakatulong sa kanila para makakuha ng kinakailangang historical knowledge. Nag-alala si Romantica na hindi nila malalaman kung anong events ang pipiliin, pero tiniyak ni Desir sa kanya na napili na niya ang mga pinakaposibleng mangyari. Lihim na alam na ni Desir kung aling shadow world ang kanilang haharapin at binabasa niya ang espesipikong librong iyon mismo. Habang nag-aaral sila, lumapit si Azest sa kanila, na lumilikha ng isang tense na katahimikan na hindi naintindihan ni Pram. Tinanong ni Romantica kung bakit ito nandoon at sumagot si Azest na matagal na rin ang nakalipas, 2 buwan na ang nakakaraan. Pinuri siya ni Desir sa pagsali sa Blue Moon, na tinatawag itong isang magandang desisyon na sumali sa pinakamalakas na party sa Academy. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Azest, sinasabing hindi sila ang pinakamalakas dahil hindi bahagi si Desir sa kanila. Sinabi niya ang kanyang layunin pero pinutol siya ni Desir na sinasabing alam niyang naparito ito para magdeklara ng digmaan laban sa kanya, na ikinagulat nito. Idinagdag niya na naiintindihan niyang nagpapakita ito ng courtesy sa mga itinuturing nitong karibal. Pinuri nito ang kanyang talino, na inaamin na minaliit niya ito sa kanilang unang pagkikita pero nangangakong tatalunan siya sa tournament. Nasiyahan si Desir dahil balak niya talagang ituring siya ni Azest bilang karibal at magsikap na maging mas malakas. Inaasahan niyang makakalaban niya ito sa hinaharap para baguhin ito. Dumating ang araw ng tournament at ginanap ito sa isang dambuhalang arena. Lahat ng mga party ay naghanda para pumasok sa Shadow World habang binabasa ng announcer ang mga rules. Tiningnan ng masama ni Dante ang kanyang kaaway na si Romantica habang pinagmamasdan naman ni Percival si Pram. Ang mga rules ay pinapayagan silang lumaban gamit ang kanilang mga powers at sino mang fatally injured ay madidiskwalipika.
Sino mang magbigay ng malaking kontribusyon sa tagumpay ng kanilang party ay gagantimpalaan ng points, at ang top 9 players ay makakatanggap ng titulong single rankers. Nabanggit ni Pram na sila ang may pinakamababang rank sa lahat, pero sinabi ni Desir na iyon ang dahilan kung bakit kailangan nilang magtagumpay sa paglilinis ng Shadow World o talunin ang ibang kalahok para mag-rank sa taas. Bumukas ang Shadow World Gate habang nagsisimula ang tournament at pumasok ang isang team. Mukhang nag-aalala sina Pram at Romantica, pero ipinatong ni Desir ang kanyang mga kamay sa kanilang mga balikat, tinitiyak na ayos lang ito at dapat nilang ibigay ang kanilang makakaya. Sumang-ayon sila at naglakad papasok sa gate. Lumapit si Desir sa liwanag at na-transport sa Artificial Shadow World. Inanunsyo ng announcer na ang kanilang mga lokasyon ay itinakda ng random at dapat nilang gawin ang kanilang makakaya para malinis ang mundo. Nagpasya si Desir na hanapin sina Pram at Romantica dahil magkakahiwalay sila. Isa sa mga kalahok ang naglalakad sa bukas na field na nagrereklamo tungkol sa pagkakasunburn. Isang hangin ang umihip at na-enjoy niya ang simoy, hindi namamalayang isa itong atake. Nang hindi nakikita, tinamaan siya ng wind ni Romantica at nadiskwalipika, na nag-iwan ng 27 kalahok. Nagsimulang tumingin sa paligid si Pram, na nagrereklamo na wala si Desir sa malapit. Sinabi ni Romantica na maswerte sila na na-transport sa parehong lugar. Si Pram, na may cute na puppy eyes, ay nagtanong kung ayos lang ba si Desir. Nahali na si Romantica sa kanyang kakyutan pero iwinaksi ito at nag-focus sa paghahanap kay Desir. Pinakawalan niya ang kanyang wind sa paligid ng kagubatan, na nagpapahintulot sa kanya na makadetect ng 2 kalahok sa malayo at isa pang nasa malapit. Nagpakawala siya ng wind spell patungo sa kalapit na kalahok pero na-invert ito. Alam niyang si Desir iyon pero hinarap sila ng 2 pang kalahok. Tinanong ng female noble kung hindi ba niya alam na ang detection magic na i-inast niya ay nagbunyag ng kanyang lokasyon sa kanila. Kinutya sila ng kanyang male counterpart, na tinatawag silang beta trash. Kumuha ng sword stance si Pram at buong tapang na sinabi ni Romantica na tuturuan nila sila kung sino ang tunay na basura. Sinabi ng male noble na tuturuan niya sila ng pagkakaiba ng mga classes. Sinabihan siya ni Romantica na huwag masyadong kumpiyansa. Gayunpaman, bago pa niya matapos ang kanyang pahayag, mabilis na isinara ni Pram ang distansya sa pagitan nila. Nag-react ang noble at hinaranggan ang espada ni Pram, nagagalit at nagsasabing walang modo si Pram. Itinulak niya si Pram palayo at muling nag-regroup si Pram kay Romantica dahil hindi gumana ang kanilang ambush. Inamin niya na hindi pala mahina ang kanilang mga kaaway. Tinanong ng female noble kung ayos lang ba ang kanyang partner pero pinagalitan siya nito na mag-focus sa laban at huwag mag-alala sa kanya. Nagsimulang maglaban si Pram at ang male noble, nagtatagisan ng mga espada. Nagcast ang female noble ng water spell, na tina-target ng mga water balls si Pram na iniwasan ang lahat at tumakbo sa paligid nila ng napakabilis, na parang isang flash. Hinampas ng male noble ang lupa gamit ang kanyang espada, lumilikha ng alikabok sa area at ginagawa itong imposibleng makita. Sinabihan niya ang kanyang kasamahan na samantalahin ang diversion at pasabugan sila palayo gamit ang area magic. Ito naman ay nagpahintulot kay Romantica na ma-detect siya. Pinatalsik ni Romantica ang babae palayo gamit ang kanyang wind ball, na inaalis ito, at pagkatapos ay hinay pa ng alikabok palayo gamit ang kanyang wind, kinukot siya ang male noble sa pagbubunyag ng lokasyon nito gamit ang area magic. Naghanda siyang pasabugan ito habang lumitaw si Pram sa likuran nito, sinasabihan itong huwag ma-distract. Lumingon ang noble at iwinasiwas ang espada kay Pram pero tumalon si Pram sa hangin para iwasan ito. Paglingon ng noble, nakatutok na ang wind ball ni Romantica sa kanya, na inaalis ito. Sinabi niya na nakuha nila ang nararapat sa kanila dahil sa pagmaliit sa beta class. Inanunsyo ng announcer na mayroon na lamang 25 kalahok na natitira. Sinigawan ni Romantica si Desir, tinatanong kung gaano niya pabalak magtago. Nakatayo si Desir na nakangiti, sinasabing kontrolado naman nila ang lahat kaya hindi na niya gustong sumingit. Masaya si Pram na makita siya. Tinanong niya kung anong tingin nito sa kanilang laban. Sinabi niya na lumaban silang maigi at nagyabang si Romantica na natural lang iyon. Nagtanong si Pram kung paano siya nag-perform at tinapik ni Desir ang kanyang ulo, sinasabing mahusay rin ang ginawa niya, na nagpasaya kay Pram. Hindi nagtagal, nagdilim ang kalangitan dahil sa ulan at ang ibang kalahok ay inalis ang isa't isa hanggang sa 18 na lang ang natira. Ipinaliwanag ni Desir sa kanyang team na para ma-promote sa Alpha Class, kailangan nilang linisin ang Shadow World o mapabilang sa top 9.
Nagtanong si Romantica kung posible ba ang paglilinis ng Shadow World. Sinabi ni Desir na hindi, dahil pagsasama-samahan sila ng ibang parties kung susubukan nila. Naniniwala siya na ang pagtapos sa top 9 ay mas madali dahil ang ibang parties ay magbabanggaan sa isa't isa at kailangan lang nilang mabuhay hanggang sa siyam pa ang madi-diskwalipika. Inisip ni Romantica na hindi ito ganoon kadali gaya ng sinasabi niya pero naniwala si Pram na kaya nila ito, na iginuhit ang kanilang mga mukha sa lupa, na nagpatawa kay Romantica at nagbigay ng tiwala sa kanila. Biglang nagsimulang umulan, kaya nagmadali silang samilong sa ilalim ng puno. Sa pagkakaalam na hindi agad hihinto ang ulan, nagpasya silang maghintay muna. Nakarinig sila ng tunog ng orasan na umaalingaw sa field, na narinig din ng ibang parties. Ipinaliwanag ni Desir na ang tunog ay mula sa previous clock tower, na naalala ni Romantica mula sa kanilang pag-aaral. Inanunsyo ng announcer na ang clock tower ay isang high-level magical device na naglalabas ng mga monsters sa regular na intervals. Ang orasan ay lumilikha ng kuryente na pumapailan lang sa langit, na nagdudulot ng kidlat na tumatama sa lupa at nagpapakita ng mga mata ng isang monster. Inanunsyo ng announcer ang isang survival quest, ang clock tower ay naglabas ng mga monsters at ang mga kalahok ay kailangang mabuhay laban sa kanila. Ang Alpha Class Professor ay tumawa habang nanonood sa system room, sinasabing tapos na ang Beta Class. Nag-alala si Bridget tungkol sa party ni Desir, na nandoon pa rin sa ilalim ng puno. Biglang nakarinig ng hiyaw ang party ni Desir at sinabi ng announcer na isang tao ang naalis na nag-iwan ng 17 kalahok. Sinabihan ni Desir sina Romantica at Pram na manatili sa ilalim ng puno. Lumabas siya mula sa lilim pero tinamaan sila ng isang nakakasulasok na amoy at kailangang takpan ang kanilang mga ilong. Nayon ng lupa at isang rat monster ang lumitaw, na tumakat kina Romantica at Pram na nagmadaling yamakap kay Desir. Malakas na umungol ang rat monster. Agad na sinabihan sila ni Desir na tumakbo at sumunod naman sila, na banibilisan ang kanilang takbo habang hinahabol ng kawan ng mga daga. Alam ni Desir na ang rat monster ay tinatawag na KRA Mouse, isang monster na gumagamit ng batalyon ng mga daga bilang mga bahagi ng katawan at ang pangunahing pagkain ay dugo ng tao. Hindi ito sumusuko kapag nakatutok na ito sa isang target. Ipinagpatuloy nila ang pagtakbo habang hinahabol sila. Nagtanong si Romantica kung paano tatalunan ang mga daga. Ipinaliwanag ni Desir na kailangan nilang talunin ang commander na nagtatago sa kawan. Inisip ni Romantica na imposible ito pero iginiit ni Desir na kaya itong gawin. Huminto siya sa pagtakbo, kinagat ang kanyang daliri, at kumuha ng dugo na ibinato niya sa hangin. Naamoy ito ng rat leader at tumalon para kainin. Inutusan ni Desir si Romantica na umatake at tinamaan niya ito ng windball, na nagpabagsak dito. Tumayo muli ang daga, na tumakat sa kanya. Ipinaliwanag ni Desir na ang daga ay isang monster na may mataas na magic resistance. Habang nagsisimulang tumakbo ang mga daga patungo sa kanila, nagpasya si Desir na dapat silang umatras at mag-regroup pero tumakbo si Pram lampas sa kanya patungo sa kawan ng mga daga para hanapin ang commander. Tumawag si Pram pero nasa loob na siya ng swarm. Determinado siyang hinahanap ang commander habang iniiwasan ang mga umaataking daga. Naramdaman niya ang commander at inabot ito. Sa labas, naguhukay si Desir sa kawan, sinusubukang maabot si Pram. Nag-alok si Romantica na pasabugan ang mga daga palayo pero sinabi ni Desir na baka matamaan niya si Pram. Sa desperasyon, naalala niya ang walang buhay na katawan ni Pram mula sa nakaraan. Biglang tumalon si Pram mula sa kawan, dala ang leader at mabilis na pinatay ang commander gamit ang kanyang espada. Inanunsyo ng announcer na matagumpay nilang nalo ang monster, na tinatapos ang survival quest. Ligtas na lumapag si Pram pero nawalan ng malay. Nagmadali si Desir na saluhin siya at sinabihan ni Romantica si Pram na huwag pilitin ang sarili, na sinang-ayunan naman nito, na sinasabing pagod na siya. Umiti si Desir at sinabihan itong magpahinga muna. Agad na nakatulog si Pram. Binuhat ni Desir si Pram sa ilalim ng puno. Sinabi ni Romantica na kamangha-mangha si Pram sa pagpunta sa kawan sa kabila ng pagkatakot nito sa mga daga. Hiniling ni Desir na bantayan nito si Pram at naglakad palayo, na tumatayo sa gitna ng ulan. Sinuntok ni Desir ang sarili, na nag-iwan ng pasa. Sinisi niya ang sarili sa hindi pagpigil sa monster nang hindi idinadamay si Pram at ipinaalala sa sarili kung bakit siya bumalik, para maiwasang mawala muli ang kanyang mga kaibigan. Bumalik siya kina Romantica at Pram. Tinanong ni Romantica kung anong nangyari sa kanyang mukha pero sinabi ni Desir na wala lang iyon. Nagising si Pram, na bumalik na ang lakas,
at tinanong si Desir tungkol sa mukha nito. Tiniyak ni Desir na ayos lang siya. Nagtanong siya kung kaya bang maglakad ni Pram, na kinumpirma naman nito. Sinabi ni Desir sa kanila na kailangan nilang pumunta sa previous clock tower. Sa pagkakuyom ng kanyang kamao, nangako si Desir na hindi na uulitin ang parehong pagkakamali at kukuha ng perpektong ruta para marating ang kanyang layunin. Ang Blue Moon team ay nakarating sa previous clock tower. Nagmayabang sina Dante at Percival tungkol sa kung gaano kadali ang pagsakop sa tower at pagkatapos ay mananalo na sila. Biglang may mga hanging umihip sa paligid nila at inatake sila ng maraming lumilipad na wind balls. Mabilis na nag-shield si Azest gamit ang ice wall. Hinaranggan ni Percival ang atake gamit ang kanyang espada, at ginamit naman ni Dante ang kanyang shield. Gayunpaman, dalawang iba pang miyembro ng Blue Moon ang direktang tinamaan at agad na naalis. Napagtanto nila na isa itong atak ng kaaway, at alam na ni Azest na ang kaaway ay si Desir. Dahil sa atakeng iyon, 15 kalahok na lamang ang natira. Si Azest at ang kanyang mga teammates ay nagsimulang tumakbo paakyat sa hagdan ng clock tower pero patuloy sa pagpapaputok si Romantica ng mga wind balls. Kaya ni Azest na ma-detect ang mga attacks at idinidirekta si Dante kung saan gagamit ng shield pero ang atake ay sobrang lakas na tumama ito sa hagdan, na naging dahilan upang mahulog sila. Ang isa sa mga bola ay tatama na sana kay Azest mula sa likuran pero naramdaman niya ito at hinaranggan gamit ang kanyang ice wall. Humingi ng paumanhin si Romantica kay Desir, sinasabing naharangan ang kanyang mga atake at ngayon ay nanganib ang kanilang posisyon. Sinabi ni Desir na inaasahan na iyon dahil kasama nila si Azest. Sinabihan niya si Romantica na puntiryahin ang kabilang party na patungo sa clock tower. Nag-alala si Romantica na lahat ng parties ay magtitipon at pagsasama-samahan sila pero ngumiti si Desir. Sinigawan siya nito na mag-explain at sinabi niya na ayos lang dahil ang kanilang pagtitipon ay bahagi ng kanyang plano. Sinabihan niya itong magtiwala sa kanya. Inalis ni Romantica ang 2 kalahok na patungo sa tower, na nag-iwan ng 13 kalahok. Nagpatuloy si Desir sa pagcast ng inverse spell sa clock tower. Binuksan ng mga miyembro ng Blue Moon ang pinto sa clock tower at nagulat si Azest nang makitang may ibang parties na sa loob na handa ng umatake sa isa't isa. Si Gabriel, isa sa mga leader ng ibang party, ay inakusahan ng Blue Moon sa pag-atake sa kanila, na kinumpirma naman ng ibang miyembro ng party, sinasabing na-ambush din sila. Binatikos sila ni Gabriel sa ganoong taktika, na tinatawag itong isang mababang galaw para sa top party ng academy. Sinubukan ni Dante na magpaliwanag na isa itong misunderstanding. Iginiit ni Gabriel na siguradong ang Blue Moon iyon dahil sila lang ang may sapat na husay para gumamit ng high-level spells na ginamit sa mga atake. Alam ni Azest na hindi sila makikinig kung isisisi niya ito sa isang beta at napagtantong ito ang gusto ni Desir. Itinuring ni Gabriel ang kanyang katahimikan bilang kumpirmasyon at naghandang atakihin siya. Sinabihan ni Azest ang kanyang mga teammates na huwag makialam habang humahakbang siya paarap para harapin si Gabriel. Inatake siya ni Gabriel gamit ang apoy, na lumalamon sa kung nasaan nakatayo si Azest. Ang isa sa mga teammates ni Gabriel ay nagdiwang ng maaga pero muling lumitaw si Azest sa likuran nito, na sinipa siya palayo at pagkatapos ay ginamit ang kanyang ice spell para i-trap ang isang babaeng miyembro ng team ni Gabriel. Dahil isa na lang ang natirang miyembro, humingi si Gabriel ng tulong mula sa kabilang party, na nagmumungkahi na maaari silang lahat maging single rankers kung tatalunan nila ang Blue Moon. Pumayag naman ang kabilang party at lahat sila ay nagpakawala ng mga atake kay Azest. Lumaban pabalik si Azest, na pinuputol ang mga panang ipinaputok sa kanya at kinokontra ang apoy ni Gabriel gamit ang kanyang mga ice balls. Ang labanan ay naging matindi hanggang sa itaas nila, sina Desir at ang kanyang mga kasama ay nakikinig sa labanan pero bigla itong huminto. Naniwala si Romantica na gumana ang kanilang plano pero hindi sumang-ayon si Desir, napapansing walang anunsyo. Samantala, narating na ni Azest at ng kanyang team ang itaas ng hagdan. Pinuri niya si Desir sa kanyang matalinong plano pero inamin nito na inaasahan niyang maglalaban-laban ang mga alphas sa kanilang sarili para mabawasan ang kanilang bilang. Nilinaw ni Azest na hindi niya sila tinalo kundi pansamantala lang silang ginawang hindi makagalaw. Naisip ni Desir na magtatagumpay sana ang kanilang plano kung tinalo ng mga alphas ang isa't isa. Binaliwala ito ni Azest bilang isang kaawa-awang plano. Hinarap ni Dante si Romantica, hinarap ni Percival si Pram, at hinarap ni Azest si Desir. Hinahamon itong patunayan ang kanyang halaga para sa titulong single ranker sa pamamagitan ng pagharap sa kanya.
Ginulat niya ito sa pagcast ng magic circle sa ilalim nito, na lumilikha ng ice column na nagpahagis sa kanya at sa sarili nito sa palapag sa itaas. Ikinabahala ito ni Romantica at Pram para sa kaligtasan ni Desir. Pinayuhan ni Percival si Pram na huwag alisin ang paningin sa kanyang kalaban habang sumusugod ito kay Pram, habang hinaharangan naman ni Dante ang mga pagtatangka ni Romantica na maabot si Pram. Iginiit na mayroon silang sariling mga laban na dapat harapin at titiyakin niyang tatalunan nila ang party nito. Lumapit si Azest kay Desir na nakahandusay sa sahig. Hinimok niya itong bumangon, alam na hindi ito natalo sa atakeng iyon. Gumanti si Desir sa pamamagitan ng pagcast ng Stone Break spell, na naghahadges ng mga bato sa kanya. Iniwasan ni Azest ang karamihan sa mga ito pero isang bato ang naging ahas na handang mang-agat sa kanya. Mabilis niya itong pinalamig at winasak. Inactivate ni Desir ang kanyang inversing spell sa tower, na binabaligtad ang ice column ni Azest. Samantala sa ibaba nila, nagtatagisan ng mga espada si Percival at Pram na lumalaban ng husto. Sinubukan ni Percival na tamaan ang ulo ni Pram na naging dahilan upang mapa-atres ito. Tinanong niya si Pram kung bakit hindi nito ginagamit ang malaking espadang gaya ng dati. Hindi sumagot si Pram, na ikinagalit ni Percival na iwinasiwas ang kanyang espada kay Pram. Gayunpaman, mabilis na lumipat si Pram sa likuran nito. Paulit-ulit na umatake si Percival pero iniwasan ito ni Pram ng walang kahirap-hirap at gumanti, na naging dahilan pa upang mabutas ang damit ni Percival. Nalito si Percival at napagtantong mas lumakas at bumilis si Pram mula noong huli silang maglaban. Sinipa siya ni Pram sa tiyan na nagpabagsak sa kanya. Hiningi ni Percival na malaman kung paano naging ganoon kalakas si Pram sa loob lang ng maikling panahon pero tumanggi si Pram na mag-explain, dinilaan pa si Percival. Sa inis, tumayo si Percival para ipagpatuloy ang laban at nagtaka kung anong ginagawa ni Dante. Si Dante ay abala sa pakikipaglaban kay Romantica, na hinaharangan ang lahat ng wind balls nito gamit ang kanyang espada. Kinutya niya si Romantica, na tinatawag itong level 2 mage lang at hinulaan ang pagkatalo nito. Si Romantica, na paubos na ang mana, ay nag-iisip ng strategy kung paano mapapabagsak si Dante. Biglang nawasak ang ice column, na naglalabas ng makapal na hamog na nagpahirap sa paningin nila. Naghintay ng maingat si Dante, sinusubukang maramdaman kung saan aatake si Romantica. Tinamaan siya sa kamay ng isang wind bullet, at habang hinaharangan ang susunod na atake, na-realize niya na ginagamit ni Romantica ang hangin para malaman ang kanyang lokasyon. Tumatakbo si Romantica sa paligid niya, umaasang matatapos ang laban habang nandyan pa ang hamog. Pero inactivate ni Dante ang isang kwintas na naging sanhi ng pagliwanag nito at pagpawi sa hamog sa kanilang paligid. Nakita ni Romantica na sumusugod si Dante sa kanya at mabilis na iniwasan ang pagwasiwas nito ng espada na tumama sa pader. Nagpagulong-gulong siya sa lupa para iwasan ang mga susunod nitong atake, mabilis na bumangon. Na-realize niya na ang kwintas ay isang artifact at naalala na isa itong bagay na gustong ibigay ni Dante sa kanya noon. Ipinagyabang ni Dante na hindi karapat-dapat suotin ni Romantica ang kwintas dahil isa lang siyang commoner. Sumagot si Romantica na sinasabing lahat sila ay mga estudyante at tao anuman ang mga pagtatangka ng academy na ihiwalay sila. Ikinagalit ito ni Dante, na matinding itinanggi na ang mga nobles at commoners ay magkapareho. Hinamon siya ni Romantica, tinatanong kung ano ba talaga ang nagpapaiba sa kanila. Sumabog si Dante, sumisigaw na lahat tungkol sa kanila ay magkaiba mula pa noong kapanganakan at hininging tumigil na ito sa pagsasalita ng walang kwenta. Naalala ni Dante ang ilang childhood trauma, na lalong nagpatindi sa kanyang paniniwala sa kanilang likas na pagkakaiba. Napansin ito ni Romantica at na-realize na maaaring hindi na stable si Dante. Pagkatapos ay ginamit ni Dante ang singsing sa kanyang daliri para mag-cast ng fire circle sa ilalim ni Romantica. Tumalon siya palayo pero lumapag sa isa pang trap. Sinubukan niyang kumontra gamit ang kanyang wind magic pero natalo siya ni Dante nang pasabugan siya sa kisame. Pagkakita na nasa panganib si Romantica, sumaklolo si Pram sa kanya. Tiniyak niya rito na naharangan niya ang atake para hindi ito magdulot ng seryosong pinsala. Inutusan ni Dante si Percival na umatras, idinedeklarang siya ang tatalo sa mga commoners. Inutusan ni Romantica si Pram na harapin si Dante habang binabawi niya ang kanyang lakas. Naghanda si Pram na harapin si Dante na agresibong sumugod sa kanya. Ginamit ni Dante ang kanyang singsing para mag-cast ng Stone Break spell, na tumatawag ng mga bato para ipitin si Pram mula sa magkabilang panig. Tinawag ni Romantica si Pram,
natatakot para sa kaligtasan nito. Sa kabila ng pagkakatrap, nagawa ni Pram na hiwain ang mga bato at sumugod kay Dante, na ikinagulat nito. Iniwasan ni Dante ang kanyang atake at sinubukang sipin si Pram pero iniwasan niya ito. Sinabihan ni Percival si Dante na ang pretty, pero pinatahimik siya ni Dante, sinasabing kaya na niya itong mag-isa. Na-realize ni Pram na may tunnel vision si Dante at tanging kay Romantica lang ito nakatutok, na nagamit niya para lamangan ito. Pero na-realize ni Romantica na pinapabagal niya si Pram dahil sinusubukan siyang protektahan nito sa kanyang mahinang kalagayan. Sinabihan niya itong akitin si Percival palayo habang hinaharap niya si Dante, pero nakita ni Pram na nagsisinungaling siya. Ipinaalala ni Pram sa kanya na magiging single rankers sila bilang isang team at ipinaalala rin ang sinabi ni Desir tungkol sa pagiging mas malakas nila kapag magkasama at tumangging iwanan siya sa kanyang tabi. Natouch si Romantica sa dedikasyon ni Pram at nagpasalamat sa kanyang karunungan. Dahil sa mga salita ni Pram, nagpa siya siyang lumaban kasama nito sa nagpapatuloy na labanan. Patuloy na nagtatagisan si Azest kay Desir. Nagpakawala siya ng mga icicles patungo sa kanya pero madali itong winasak ni Desir gamit ang kanyang inverse spell. Sinubukan ng ibang taktika, tumakbo si Azest sa hangin sa isang magic circle platform patungo sa kanya pero pinitik ni Desir ang kanyang mga daliri na naging sanhi ng pagkawasak ng kanyang dinadaanan. Nabawi niya ang kanyang balanse at nagcast ng ice spell mula sa likuran pero walang kahirap-hirap na winasak ni Desir ang ice spell at ang magic circle nito sa isa pang pikit ng kanyang mga daliri. Pagkatapos ay nagpakawala si Desir ng fire spear kay Azest na nagawang umiwas pero lumapag sa isa pang fire spear na lumilitaw mula sa lupa. Nakakapagtaka, pinrotektahan ni Azest ang kanyang sarili gamit ang isang ice barrier spell na hinangaan ni Desir bago ito gumuho. Pinuri niya ito sa hindi pagkakaroon ng pinsala sa gitna ng kanilang duel. Tinanong ni Azest kung bakit siya mas mahusay sa parehong magic at combat skills pero nahihirapan laban kay Desir. Nakangiting sinabi ni Desir sa kanya na matutong i-enjoy ang laban. Determinado, hinigpitan ni Azest ang hawak sa kanyang espada, na-realize na kulang siya sa battle experience. Sumugod siya kay Desir na nahulaan ang kanyang galaw at pinaputukan siya ng mga fireballs na lahat ay iniwasan niya. Tumalon si Azest sa hangin na handang tumaga pero naglabas si Desir ng kutsilyo at nagcast ng strength spell sa kanyang sarili, hinaranggan ang kanyang espada. Nagulat si Azest na nalamang kaya nitong humawak ng espada. Iwinasiwas niya ng mas malakas ang kanyang espada na nagpahagis kay Desir sa pader. Namangha sa lakas nito, habang bumabangon si Desir, sumugod muli si Azest sa kanya, walang tigil na iwinawasiwas ang espada. Iniwasan niya ang ilang mga taga at hinaranggan ng iba gamit ang kanyang blade. Hiningi ni Azest na malaman kung bakit hindi niya ito matalo sa kabila ng kanyang lakas. Pareho silang umatras at ngumiti si Desir, tinatanong siya kung nag-e-enjoy ba siya. Ipinaliwanag niya na sa kabila ng kanyang lakas, wala siyang nahanap na karapat-dapat na kalaban, na maaaring maging dahilan upang maging enjoyable ang laban para sa kanya. Naintindihan ni Desir ang nararamdaman ni Azest, alam na naiinip ito noon dahil ang mga kalaban nito ay hindi kailanman naging sapat na hamon. Tinanong niya ito kung anong pakiramdam na hindi madaling matalo ang kalaban at kung nag-e-enjoy ba ito sa hamon ng pagkakaroon ng ibigay ang lahat para manalo. Idineklara ni Azest na hindi niya naintindihan ang saya pero inamin na determinado siyang talunin si Desir. Nakangiti, tinanggap ni Desir ang kanyang hamon ng may kasabikan. Pinakawalan ni Azest ang kanyang vision magic, binabago ang kapaligiran sa isang frozen castle. Pamwesto siya sa isang frozen throne at tinanong si Desir kung handa na ito. Naghanda siya habang ang sahig ay nagsisimulang tubuan ng mga ice icicles na mahusay niyang iniwasan. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang kanyang sarili na natrap habang may mga magic circles na lumilitaw sa hangin at ginamit iyon ni Azest para magpakawala ng barrage ng ice bullets sa kanya. Kinontra ito ni Desir gamit ang kanyang inverse spell, pinoprotektahan ang sarili at winawasak ang mga ice bullets. Na-realize niya na kayang gamitin ni Azest ang kanyang magic ng malaya sa loob ng frozen castle na ito, isang trump card na ginamit na nito sa mga laban noon. Pinagwatak-watak ni Desir ang mga magic circles gamit ang kanyang inverse spell pero mabilis itong muling nilikha ni Azest at ipinagpatuloy ang pag-atake. Humanga siya sa kakayahan nito na gumamit ng ganoon kalakas na spells pero hindi natinag. Sistematikong binabawi ni Desir ang mga ice columns sa paligid niya, kampante na wala sa mga atake ni Azest ang makakaabot sa kanya ngayon.
Hindi sigurado si Azest kung paano itutuloy dahil kinokontra ni Dasir ang lahat ng kanyang spells gamit ang inverse magic nito. Na-realize niya na ang kanyang magic at espada lamang ay hindi sapat para talunin ito. Determinado, kinuha ni Azest ang kanyang espada mula sa lupa at nagsimulang iando ang Frozen Castle. Itinoon niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang espada, binabago ito sa isang ice magic sword. Napangiti si Dasir, nakikilala ang kanyang improvement sa labanan. Sa ibaba, ipinagpapatuloy ni Dante ang kanyang laban kay Pram, agresibong iwinawasiwas ang kanyang espada. Hinaranggan ni Pram ang kanyang mga atake at gumanti sa pamamagitan ng isang sipa sa tiyan ni Dante, na nagpabagsak dito sa pader kung saan nagpapahinga si Percival. Sinuri ni Romantica ang kondisyon ni Pram at kinumpirma naman nito na ayos lang siya pero kinilala ang matinding lakas ni Dante. Iginiit ni Romantica na kailangan nilang talunin si Dante bago pa makasali si Percival sa laban. Tumayo si Dante nang may kumpiyansa, pinatunog ang kanyang leeg, at ginulat sina Pram at Romantica sa pamamagitan ng pag-imbita kay Percival na sumali sa laban. Malugod itong tinanggap ni Percival, kinuha ang kanyang espada at sumugod sa kanila. Ibinato niya ang kanyang espada patungo kay Pram na mabilis namang iniwasan ito sa hangin. Samantala, palihim na lumapit si Dante sa likuran ni Romantica para atakihin ito, at direktang sumugod si Percival kay Pram. Nahirapan si Pram na depensahan ang sarili laban sa dalawang kalaban ng sabay. Sa pag-alala sa mga turo ni Dasir, nag-ipon ng lakas ng loob si Romantica. Sinabihan niya si Pram na yumuko, pagkatapos ay iniunat ang kanyang mga braso at nagcast ng magic circle na nakatutok sa mga mukha ng kanilang mga kalaban, idinideklarang checkmate habang pinapatalsik sila palayo. Samantala, proud na ngumiti si Dasir nang makitang hawak ni Azest ang kanyang magic sword. Ang kakayahang ito ay karaniwang naiperperpekto lamang ng mga Magic Knights pagkatapos ng maraming taon ng training pero humanga siya na naiperperpekto na ito ni Azest. Sumugod si Azest kay Dasir na sumubok kumontra gamit ang Stonebreak spell pero iwinasiwas nito ang kanyang espada, na ginawang ice crystals ang mga bato na nawasak. Nagpakawala siya ng fire spell pero iwinasiwas muli ni Azest ang kanyang espada, na nagpatay sa apoy. Buong kumpiyansa niyang sinabi na hindi na kayang i-reverse ni Dasir ang kanyang kapangyarihan ngayon. Sumugod si Azest kay Dasir gamit ang kanyang espada at naghanda itong hamarang gamit ang kanyang kutsilyo. Gayunpaman, mahusay nitong nahiwa ang kanyang kutsilyo sa dalawa at itinoon ang kanyang espada sa kanyang leeg, nakangiti sa inaasahang tagumpay. Eksakto noong idedeklara na niya ang kanyang panalo, napansin ni Azest na nagcast si Dasir ng isang inverse spell nang may ngiti sa kanyang mga labi pero hindi niya mawari kung ano ang sinusubukan nitong i-reverse. Pagtingala ni Azest, na-realize niya na ang inverse spell ni Dasir ay nakatutok sa clock tower. Binalot nito ang tower hanggang sa itaas, na binabaligtad ang mga functions nito. Idineklara ng announcer na nalinas na ang quest dahil na-deactivate na ang previous clock tower, na nagmamarka sa pagtatapos ng final round ng rangkang tournament. Nakahinga ng maluwag si Dasir. Bumalik sa arena, inanunsyo ang pagtatapos ng quest at ipinagdiwang si Dasir bilang ang nakasakop sa tower, na nagdulot ng hiyawan mula sa crowd. Sa system room, galit na galit ang Alpha Class Professor na nanalo si Dasir habang masayang pumapalakpak si Bridget. Tumangging tanggapin ng professor ang resulta, naniniwalang may ginawang illegal si Bridget. Sumang-ayon ang isa pang professor, nagtatanong kung paano matatalo ng isang commoner ang isang Magic Knight at malilinas ang Shadow World. Pagkatapos ng meeting, nakipagkita si Bridget kay Dasir at sa kanyang mga kaibigan, binabati sila sa kanilang tagumpay. Sabik nilang tinanong kung ano ang final decision. Pero bago iyon, ginulat sila ni Bridget sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang malaking cake para mag-celebrate. Tuwang-tuwa sina Romantica at Pram na makita ang cake. Nabanggit ni Romantica na isa itong rare treat mula sa isang special na bakery. Tinukso sila ni Bridget na hindi sila nakapasa habang pinupunasan ang kanyang mga mata gamit ang panyaw pero isiniwalat din na nagbibiro lang siya, nakapasa talaga sila. Nakahinga silang lahat ng maluwag. Inanunsyo ni Bridget na opisyal na silang promoted sa Alpha Class at binigyan ng titulong single rankers. Sumigaw sa tuwa sina Romantica at Pram, na hinikayat ni Bridget na kumain ng kumain. Habang nagdiriwang sila, nagpasalamat si Dasir sa kanya pero iginiit ni Bridget na ginawa nito ang lahat ng hirap, lalo na ang pagdaig sa matigas ang ulong Alpha Class Professor. Napangiti silang lahat habang kumakain ng cake at tiningnan ni Bridget si Dasir ng may pagmamalaki, na inaalala kung paano ito ngumiti noong bata pa ito, masaya na makita kung gaano na ito kalaki.
Namangha sina Romantica at Pram habang pumapasok sa Alpha Class area, humahanga sa karangyaan nito. Nakasuot sila ng mga bagong uniforme at si Desir, na laging nakangiti, ay ipinaalam sa kanila na mayroon silang morning practice. Nagpa siya si Azez na sumali sa kanilang club at kinuha ni Desir ang gawain na sanayin siya. Pinartner niya ito kay Pram, na gumagalaw sa paligid nito na parang kidlat, na umaatake mula sa lahat ng direksyon. Hindi natuwa si Romantica sa pagsali ni Azez sa kanilang grupo pero iginiit ni Desir na turuan niya si Azez kung paano perpektong ilalagay ang bola sa loob ng bilog. Hindi nagtagal ay bumalik na ang lahat sa normal na routine. Nilapitan ni Desir at ng kanyang mga kaibigan si Professor Prelude, humihingi ng pabor habang naghahanda itong umalis sa kanyang klase. Nagtanong ito kung ano ang kailangan nila at nag-usap sila ng privado sa isang kwarto. Ipinaliwanag ni Desir na kailangan ng kanilang grupo ng suporta pero nabanggit ni Professor Prelude na ang deadline para sa Academy at Magical Tower support ay tapos na. Sinabi ni Desir sa kanya na may iba pang paraan na maaari itong makatulong. Sinamahan ni Professor Prelude si Desir sa headquarters ng Magical Tower, tinutupad ang kahilingan nito na makapaglaro ng chess kasama ang master ng tower. Napangiti ito, tinatawag siyang isang kakaibang nilalang pero nakita ring katakataka na tinanggap ng Tower Master na si Zod ang request ni Desir. Binuksan nito ang pinto para sa kanya at hinilingan siya ng swerte, ipinapaalala rito na magpakabait sa loob. Nagulat si Desir nang malaman na ang Master ng Magical Tower ay si Zod, nakilala niya bilang pinakamalakas na mage doon at ang kanyang pinakamatalik na kaibigan mula sa kanyang nakaraang buhay. Tinanong ni Zod kung bakit mukhang masaya si Desir at sumagot si Desir na kinakabahan lang siya. Senanyasan ni Zod si Desir na maupo at nagsimulang ayusin ang laro ng chess. Nabanggit niya na mayroon siyang meeting mamaya kaya mayroon silang eksaktong 27 minutes para sa laro. Nagtanong siya kung mayroon bang espesipikong rules na gusto si Desir at hiningi ni Desir na maglaro gamit ang Herbit method. Namangha si Zod dahil hindi maraming tao ang nakakaalam ng method na ito pero tinanggap naman niya ito. Sa isang pikit ng kanyang mga daliri, lumaki ang chessboard at nagbago ang ilang pyesa. Ipinaliwanag ni Desir na isang mabuting kaibigan ang nagturo sa kanya ng laro, inaalala ang mga panahong magkasama silang naglalaro ng chess. Nagsimula silang maglaro at pinuri ni Zod ang husay ni Desir pero napansing marami pa itong kailangang matutunan habang kinukuha nito ang isa sa mga pyesa ni Desir. Nagmungkahi si Desir ng isang pusta, ang matatalo ay magbibigay sa mananalo ng isang kahilingan. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Zod na bilang isang estudyante, hindi siya pwedeng bigyan ni Desir ng isang wish. Hindi natinag, napansin ni Desir ang isang magical crystal sa mesa ni Zod at hininging makita ito. Pumayag si Zod at nang hawakan ni Desir ang crystal, nagsimula itong magliwanag, na ikinagulat ni Zod. Ibinigay ito ni Desir pabalik at sinabing ang reaksyon ng crystal ang magiging pusta niya. Sa kuryosidad, nagtanong si Zod kung ano ang wish ni Desir kapag nanalo ito. Ngumiti si Desir nang may kumpiyansa at sumagot na isisiwalat niya ang kanyang wish kapag nanalo na siya, na sinang-ayunan naman ni Zod at ipinagpatuloy ang kanilang laro. Bumalik si Desir kina Romantica at Pram, binabati sila sa pagtatapos ng kanilang mission at pagkakabawi sa isang mahalagang artifact. Hindi nagyabang si Romantica tungkol sa mission, inaamin na mahirap talunin ang mga kaaway. Hiningi niya kay Desir na sanayin sila para maging mas malakas. Nagtaka si Pram kung bakit ganoon katindi ang training na ibinibigay ni Desir sa kanila. Isiniwalat ni Desir ang isang malupit na katotohanan, sa loob ng 13 araw, isang shadow world ang lilito, kakaiba sa mga simulations na hinarap nila sa academy. Ang kabiguan ay nangangahulugan ng katapusan ng mundo at ang kanilang kamatayan, na ikinagulat ni na Romantica at Pram. Tiniyak ni Desir sa kanila na hindi niya hahayaang may mamatay. Naniwala si Romantica kay Desir dahil lahat ng kanyang mga hula ay laging nagkakatoto. Iniisip niya pa rin na isa itong misteryosong tao na malakas lampas sa kanyang kasalukuyang status. Nagtanong siya kung sino ba talaga ito. Pinag-isipan ni Desir na sabihin sa kanila pero pinigilan siya ni Romantica. Ipinapaalala rito ang kanyang pangako na aalamin niya ang kanyang lihim ng mag-isa. Iginiit ni Desir na sabihin ito sa kanya pero tinakpen nito ang kanyang mga tenga para hindi siya marinig. Sinabi ni Pram na nagtitiwala rin siya kay Desir, na nagpangiti sa mukha ni Desir. Binigyang diin ni Desir ang pangangailangan para sa kanilang lahat, kabilang ang kanyang sarili, na maging mas malakas para sa mga darating na laban, na sinang-ayunan naman nila. Sinimulan na ni Desir ang kanilang training.
Ipinakita niya kay Romantica kung paano ay compress ang isang bote sa isang maliit na bola gamit ang magic. Si Pram naman ay nakatanggap ng swordsmanship training, layuning alisin ang isang brooch mula sa balikat ng kanyang mentor. Sumali si Azest sa training, nalaman kung paano gumawa ng matitigas na bagay mula sa papel. Nagtagumpay si Romantica sa pagkompress ng bote pagkatapos ng maraming subok habang nagawa naman ni Azest na gumawa ng matibay na paper cup at jug. Sa huli ay nagtagumpay si Pram sa pag-alis ng brooch pagkatapos ng maraming pagtatangka. Tinulungan din ni Desir si Romantica na mapataas ang kanyang magic level. Sa gitna nito, lumayo si Azest mula sa kanyang mga Blue Moon teammates. Makalipas ang 13 araw, ang Academy ay binalaan tungkol sa nalalapit na paglitaw ng Shadow World at lahat ng estudyante ay pinapunta sa auditorium. Si Desir at ang kanyang mga kasama, na nakasuot ng combat uniforms, ay lumapit sa teleportation zone. Sumama si Azest sa kanila at kinilala ni Romantica ang desisyon ni Desir na payagan si Azest na sumali sa kanilang team. Pakiramdam ni Desir ay may kumpiyansa na dahil kasama na niya ang kanyang mga kasama, masisiguro niyang ang lahat ay mabubuhay sa pagsubok na ito. Nagtanong siya kung handa na sila, na nakatanggap naman ng kumpirmasyon mula sa kanyang mga kasama. Na-teleport na sila sa Shadow World, kung saan determinado si Desir na iligtas ang mundo sa pagkakataong ito. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.